Hey yo, what's up guys? Ito nga pala ulit, nagbabalik si Tito Banjo, no? At ito nga pala ang After Shift Talks, no? So bago lahat, shoutout nga pala sa mga tropa ko dyan. Sa Tokmol, sa mga brothers ko, sa Scouts Royal Brotherhood, at sa source ko ng sapatos kay Boss Josue. Tat, ito nga pala, ipakikilala ko mga tropa. Malupit to. Oo, malupit to. Ito nga pala ang tropa natin na si Kuya JB. Pare. Makilala ka na ng kuya. Hello guys, JB nga pala. You can call me B. Dito pare. Hello. Hello guys, JB nga pala. You can call me B. Shoutout sa mga nanonood. Thank you sa pag-imbita dito. Yan lang, let's go. Call me B, napakalambing mo talaga. Isang karangalan na nakaharap si Kuya JB. Parang ganda ng boss mo sa mic. Ganda ng boss mo sa mic. Maganda talaga yung boss niyo, makakanta yan. Yeah, oo nga pala. Sample ba? Sample. Sample mamaya pare. Yo, by the way, ako nga pala si Alan Guzman aka Mr. Malumane. Shoutout sa Peace of Mind, shoutout sa GRA, shoutout sa Temple Street, shoutout sa mga ka 9 to 5 namin. Pag kailangan nyo ng second hand na mapang music dyan, yeah, PM nyo lang ako, marami tayo dyan. Let's go. Yo, this is Kuya Mobin. Shoutout sa Wild Dogs, shoutout sa Fellas. Yo, shoutout sa mga katrabaho namin, shoutout sa mga tropa dyan. Yo, shoutout sa kay Kicks, shoutout sa asawa ko, yun lang. Yo, ito nga pala pre. Siyempre, bago tayo mag-start, Yan na. kailangan Kamustahan na. Oo, hindi. Dapat magpakilala naman tong kasama natin ngayon. Pare, napakaganda kasi ng boses mo, sa totoo lang. Ang lambing. Ang galing nung hagod nung boses mo, pre. Oo, ibang-iba eh. Yeah, pare, mag-share ka lang sa amin. Ito lagi naming tinatanong eh. Lagi ito eh. Ito balik ko lang ha. Pare, share mo sa amin kung ano yung nagpa-culture shock sa'yo sa BPO industry. Pare, lahat ng dito tinatanong namin eh. Ano nagpa-culture shock sa'yo, pre? Siguro para sa akin yung isang bagay na kapag pasok mo sa BPO, parang ang mo na kasi dito is tawag dito. Masaya, marami kang makikilalang kaibigan yan. Tapos parang lalaki yung circle of friends mo kasi mababait yung mga tao sa loob. Totoo ba yun? Para sa akin, okay naman. Totoo naman daw, first experience ko yung BPO talaga. Masarap. Magtrabaho, pre ah. Magtrabaho sa BPO. Ayun, masaya naman, masaya. Pero first job mo yun ba? Hindi not Share mo naman yung experience ng mga trabaho mo dyan. Pumasok ka ba sa Viva Max? bali yung itong Telex parang ko na siya, parang second parang isa sa marangal na trabaho na napasukan ko. So, kasi yung una kong trabaho is ayan, sa dito lang sa Gimba, fast food. Sa Jollibee, katrabaho ko si paring Banjo way back 2016 to 2017 pa yan. Tagal na. Oo. Sandikado na, pare. Andyan na yung mga tropa natin na kilala din sa loob yan. Yung mga kilala ni Kabanjo na kaibigan ko din pala. Yung mga kabit-kabit din Hindi naman bossing, huwag na. Huwag naman tayo sa gano'n. Masama yan. Pero sila. Yun talaga bossing, hindi may iwasan yan sa loob. Ayun, share ko lang. Bali, nung nagtrabaho, experience ko talaga dyan is, ang parang yung look forward ko na is parang di ako tatagal kasi wala akong masyadong alam sa trabaho. Akala ko puros call agad kapag napasok ka. Meron palang mga non-boys, mga ganong klaseng pero Tama, totoo. tsaka way back talaga nung naririnig ko na yung word na BPO is more on pumapasok talaga sa akin is more on communication, yan, pagkipag-usap sa customer. Pero hindi ko lang ini-expect na meron din palang parang hybrid yun nga, yung habang nakaka-chat mo yung customer, pwede kang makipag sa kanila through emails, yan. Pero nung naririnig mo yung BPO, parang sa dating sa'yo, nakakatakot ba yung parang mahirap ba ganun? Hindi na. Nung pumasok ka, hindi naman pala ganun.
Ano sa ano mo, realization mo? Ganun. Nung napasok ka na Totoo sa lang, Dallas. realization ko nung napasok, yung parang ano sa akin is pag anong word na BPO eh. Ano eh, parang toxic daw eh. Ay, ganun. Yun. Oo. Eh, nung ano, nasa loob ka na, ano naman yung... Napatunayan ba, no? Ano? Toxic pa din. Ganun nga. Pero, toxic pa din, pero Nasa tao. oh, conforme sa mga nakakasama din talaga. Mm. Parang nandun pa rin sa culture of work niya yung toxicity. Actually, hindi naman talaga nawawala yung toxicity sa trabaho. Mm. Kasama't kasama yun eh. Parang Pero naniniwala ka sa mga power trippers? Oo naman. Tayo nito sa akin nakatingin. Pare, hindi ako nang titrip ha. Ay, hindi. Magaling ako man trip, pero wala akong power eh. Trip lang. Si Pare Banjo naman. Talagang kabisado ko na yan kasi taon din kami halos magkasama sa dati naming trabaho yan eh. Yeah. Aminin mo yan, hindi ka nagutom sa akin. Oy, bossing. Hindi ka rin nauuhaw sa akin, bossing ha. Yeah. Bigayan. Oo, bigayan. Tsaka ano lang yan. Kumbaga sa ano, ang diskarte namin, share ko lang din na guys. Ang diskarte namin ni Banjo dati kapag shift namin, pagka closing na, ayan, tutulungan ko na siya. Yung mga, Totoo yun. yung mga gamit niya. Oh, pare, tinutulungan niya ako maglinis. Oh, legit. Kaya napapadali din yung buhay ko dati. Kaya ano, talagang naging close kami. Pagdating pare sa kasi pare alam mo sa fast food, 'di ba, napakahigpit. Pagdating sa paghuhugas, andyan na yan kaagad. Pare, ano bang marumi pa diyan? Tirahin ko na yan tapos na ako. Ganun siya. Bait talaga si Kuya JB. Totoo lang. Kahit sa prod eh. Bibigyan ako niyan dati ng ano eh. Lagi. Batalin. Ayun guys, yung dati na mga pinagsamahan na nakakatawa lang din balikan talaga kasi parang part na rin ng buhay natin yan eh. Kumbaga sa ano hindi na mawawala yan kahit saan tayo Yeah, mapunta. maganda talaga yung marunong ka makisama sa kapwa. Number 1 yun, tama ka. Kahit saan ka magpunta, dadalhin mo pa rin yan. Tama. 100% yan mga bossing. So, ito ba? Ilaw. Ay, hindi. Nasa likod pala. Hindi, okay lang yun. Ilaw. Share kayo. Sige. So, ito nga pre. Ito nga kasi ito talaga, ano eh. Tangina, pumutok to sa social media eh. Around lang dito sa, ano natin, sa lugar natin ah. Tangina, anong take nyo dun sa mga hinayupak na mga batang nagpo-post ngayon na pasasabugin daw yung mga eskwelahan? Akala siguro nila mga magandang biro eh, no? Oh, nakakatakot yan. Eh. Oo, ano nakakatakot na nakakatawa din yung ano. Oo, tangina, akala mo mga Bobby expert, kala mga... Oo, pare, di ba? Sabi, meron pa kayo hanggang 1:30 hanapin nyo yung bomba. Akala nyo ba tangina, nabasa ko lang sa Batang Gimba to, Oo. Oo. Pero possible din siguro na ginagawa niya yun. Ito yung point of view ko lang ha. Kasi nagbanggit siya ng section. Sa akin, point of view ko dyan, baka nabubuli yung bata. Yun, nabubuli siya pre. Kaya ang ginawa niya ngayon, nanakot siya para lumabas yung totoo kung sino yung nambubuli. Alam mo yun, Alam mo in-expose yung niya. ano, in-expose yung niya yung sa... Saan ba ang lugar yun? Yung naman dalawang batang namarel? Sa Tacloban. Tacloban. Parang ginamit niya yung ano na yun eh. Yung power na yun eh. Oo, Diba, oo. nasimikat nga sa social media Oo. yun, di ba? Para ano. Pero hindi maganda yung ano eh, yung ganung gagawin niya kasi para isipin mo, yung mga magulang nag-alala. Siyempre, isa pa dyan yung abala sa eskwela pare. Kanina nag-uwian yung mga estudyante. Nag-uwian habang kumakain kami ni ito kanina, nakabreak kami. Ang dami pre yung sa Bartolome. Pinauwi talaga sila siguro, nagkaroon ng search dun sa buong kalaki ng high school, 'di ba? Malaki. Hindi naman basta sinabi mong ano malalaman mo kagad kung nasa basura ganyan. Siyempre yung mga kapulisan natin, aksyonan nila yan. Kailangan nila ng masinsinang paghanap. Tsaka hindi biro kasi baka malay mo tinatawanan natin. Totoo pala. Saka mahirap mamaya totoo pala. Oo. Diba? Kaya tama nga yun, naging aware din. Ako dati alam ng mga tropa ko to nung high school ako eh. Nagpaputok din ako nun pre. Doon sa school namin. Doon sa may swimming pool pre. Tangina nung pagkatapos tayo magpaputok pre, paglabas namin, sabog kami lahat. Hindi. Lumilipad na naman ang isip ko. Lumilipad na naman ang hindi. Pero ito legit to. Muntik talaga ako ma-expel nun. Paano, may siraulo din akong kaklase. Inabutan ako ng pikulo pre. Sama yung dalawang siraulo. Ano pa naman matagawa nun? Inabutan ako ng pikulo ngayon. Siyempre ako, tamang trippings ako pre. Kada matadaanan kong classroom pre,
Nitsahan ko ng Piccolo. Gago. Yun, legit yun. Shoutout sa'yo dun sa nagbigay sa akin ng Piccolo na yan. Kung naaalala mo pa, ako nga to si Banjo. Nandito pa rin na. Buti nga, hindi ako na-expelled nung time na yon. Pero wala, kasalanan ko rin. Uto-uto ko eh. Pinaputok ko eh. Pero kayo, guys, anong take nyo dun sa mga katarantaduhan ginagawa ngayon sa social media ng mga batang yan? Pero sa akin parang hindi katarantaduhan yun eh. Ay, oo, pwede rin. Hindi siya katarantado. Hindi naman Ano, hindi siya ba kulaban. siguro wala na siyang masabihan na kasi kung isasabihin niya sa teacher niya, baka hindi rin i-validate yung nararamdaman niyang pagbubuli sa kanya. Possible. Kaya dinaan niya siguro sa ganung way. Pero yung way naman niya is masyadong sa social media Nakaabala. Nakabala din. Pero okay, para sa akin okay pa din kasi naging aware yung schools. Oo, meron silang hint ngayon kung ano nangyayari. Pare, bigyan mo nga ako ng konting insight dyan. Meron bang, nakita na yung bata? Yung... Wala akong balita. Paano ba nag-umpisa yun? May binubuling bata? Hindi, Then nagpakalat yung... siya ng bomb threat? Yun sa tingin ko lang kasi ganun eh. Nagsabi siya dun sa convo parang message. Sabi niya is, nagbanggit siya ng section. Parang may masyadong sumusobra, parang ganun eh. Sobra dahil pabubuli siya kanila. Yeah. May exact word ba na pambubuli, ganun? Oo. Meron. Yung screenshot, actually parang... Hindi ko alam kung na-save ko siya sa phone ko. Pero nung binabasa ko kanina, yun yung... parang meron pang kutsilyo eh. Ito, isang gamit na pwede para sa'yo. Parang may mga ganun pa. Ibig sabihin talagang malalim yung pinaghuhugutan niya. No. Hindi siya basta lang. Ito alam ang naisip ko dyan. Kaya hindi siya nagda-direct sa teacher. Possible relative or meron siyang mataas na power yung bata na nambubuli sa kanya. If hindi siya relative, mas gets. mayaman, may kakayahan sa buhay. Gets. O kaya baka takot siya? O kaya baka takot siya doon sa nambubuli sa kanya? Ayun, isa pa yun. Possible din yun eh. Baka mas malaki sa kanya, ganun. Wala siyang way para lumaban. Oo. Yun, possible yun. Wala siyang way para lumaban. Para dun. Pero kahit saan tignan, talaga, nakaabala din siya dyan. Marami na. Nagsunod-sunod na. Meron na rin daw sa, Olsko. Oh? Ewan ko ba, narinig ko lang kayo nag-usap dun sa may, hindi ko alam kung legit Pero ko alam mahirap yan daming dyan. Hindi ko alam kung legit. Narinig ko lang kanina habang paalis kami. Ang sabi, meron daw hinuli, parang ganun. Bilang sa mga magulang, nakakatakot papasukin yung mga anak nila. Talaga, isa lang buhay pre, hindi ka naman pwede magkamali. Doon naman sa kaya siguro nagawa niyo, kung binubuli man siya, magsabi na lang siya sa magulang niya kasi ito, tatandaan niyo mga bata. Habang bata pa kayo, lagi niyo lalapit ang magulang niyo kasi yan ang magtatanggol sa inyo. Totoo to. Siguro ang mga magulang, akala nyo pinapagalitan kayo, hindi kayo mahal, pero lalaban niya ng patayan para sa anak. Kung naargabyado man kayo, lalaban yan. Kahit na mahirap kayo, gagapang yan. Yan madalas na ko yan. Naririnig ko rin yan sa AirPods ko nung buhay pa siya. Kaya nga siguro ang nagpa-trigger dun sa bata, yung nakikita niya sa social media. Isa pa yan. Nagiging na yung social media kasi ngayon, Kagaya napakalawak nung na. sa Tacloban ba yun? Yun nga. Nagiging... Tinry niya sigurong pero nakakatakot din. Malay mo kung totoo nga namang Oo pare. may power din yung bata na may bomba pala talaga sila. Ganun, Kung trip niya nga lang din, nakapasok siya sa loob, dala niya granada, walang bawian yun pag tinanggal mo yung pin nun. Yung isang ganun lang yun. Pew! Yan din yung nakakatakot ngayon, pre, kung isipin mo, Kasi sa panahon ngayon, lahat pwede mo nang ituro sa sarili mo eh. True. Oo. Pati paggawa ng bomba. Diba? YouTube lang. YouTube lang, nasa YouTube University yan eh. Pero ano pa man, halimbawa nagpapakalat ka ng bomb threat kahit na nabubuli ka doon sa bata, mali pa rin yun. Isa yan sa mga pinakapangit na ipakalat na balita, yung tungkol sa masamang kalusugan at sa kaligtasan ng nakararami sa public. Yun ang isa sa mga masasamang biro. Kaya kung hanggat maaari sa'yo, Toy, baguhin mo yan. Tsaka yung sa bully mo, sapukin mo agad. Tsaka then punch, then talk later. O kaya mag-boxing ka para hindi ka mabully. Yung mga nabubully na yan, sa totoo lang, walang bayag yan. Kaya pag pinalagan mo yan, mo aatras yan. Sinasabi ko sa'yo, pare. Karamihan kasi sa ganyan, matapang pag marami. Pero pag mag-isa talaga, Walang bayag. oo, walang bayag. Talagang kailangan niya rin talaga ng lakas ng loob, salubungin mo.
Di ba ka magpapasindak? Huwag ka magpapasindak sa lubungin ko Pag anong nagpasindak ka, ulit-ulitin sa'yo. ulit-ulitin. Kasi nandun nila nararamdaman yung power sa pangbubuli. No to bullying tayo. Yun ang tatandaan nyo. Wag tayo mabubuli. Ewan ko ba, parang bully nga rin yata ako. Yung ako rin minsan. Oo, minsan. Pero ano kasi yun, yung sa kakabiruan mo. Kabiruan, Pero pagkakalala. kung iba yung dating sa kanila, nasa kanila, kung paano nila iisipin yung sinabi mo. Doon naman siguro nagkakaroon ng bullying. Talaga. Tsaka ano? Ano yun, pre? Hindi, pre. May sabihin lang ako doon sa may bomb threat. Napaisip lang ako bigla, no? Pare, sa sa tinagal-tagal natin dito sa mundong to, may bomb threat ba na natuloy? Meron? Wala pa akong, ako wala. Sa akin akong wala eh. Parang wala akong na... Sa ano eh. buong mundo? Hindi, dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas? Pero wag sa akin wala pa. Pero wag naman sanang may mangyari. Minsan nga pare, naiisip ko pa na yung bomb threat parang diversion lang eh. Halimbawa, babombahin ko tong simbahan, pero dito pala ako magbabomba sa stasyon ng pulis. Oh, maraming ganun Parang ganun, di ba? Sa movie. Sa movie. Pero sa personal, wag naman sanang umabot sa totoo na mangyari yung mga bomb threat na ganyan. Ilayo na yung DGOD yun. Tsaka isipin nyo rin isa ang buhay. Hindi man ikaw ang hindi man ikaw ang mawala. Wala ka na rin kwenta nun kasi ang bagsak mo na nun pag nasuplong ka ng mga kapulisan alam mo na, di ba? Pero ikaw kay JB, anong sasabi mo sa mga batang Oo, pare, bomb threat na yan. Siguro para sa akin guys is kasi siguro kung nabubuli nabubuli siya yung nagano man nun is siguro kailangan niyo i-speak up talaga kasi pag sinarili niya yung bagay na ganun, yung like halimbawa hindi siya mag-open sa magulang niya, hindi siya mag-open sa teacher niya, parang mas lalong bibigit kasi yung mararamdaman mo parang mas lalong yung anger mo, magti-trigger talaga siya na to the point na, di ba, talagang sumabog ka na, tapos di mo na alam yung ginagawa mo. Tama ba, Mari Banjo? Pare, kailangan niyang ilabas, ganun. Oo, bossing, mas okay siguro na i-speak up niya yun na... Kasi mas maluwag sa damdamin. Oo. Oo, Yan. bossing, kasi kapag kasi once na na talaga yung anger mo, na trigger na siya, parang magagawa mo kasi talaga pare ko yung Mandidilimin pa rin. yung mga bagay na hindi mo talaga magagawa na pag maayos yung pag-iisip mo. Parang ganun na. Oo, talaga. Cloudy na yung Oo, cloudy na. Oo, lalo pagka yung sobrang naipon na yung frustration, yung kung ano man na nararamdaman ng isang tao, ganun. Siguro it's better to to open up para sa akin. Open up. Yung Maganda. minsan, hanap ka ng kausap, di ba? Oo. Pubu, ganun. Iba yun. Doon mo ilabas yung galit mo ngayon, pare. Oo. Doon mo ilabas. Paluin mo sa Sakalin mo. Sakalin mo sa bunutan mo. Bitbitin mo. Hindi, ade. Pero ito, totoo yung mga sinasabi ni Kuya JB na ko yun. Inaaloan ko lang din ng jokes kasi nga baka mag-iyakan tayo dito. No? Wala tayong pabiling one bucket ngayon. Gawat tayo. No. Hindi, ganun talaga pagka meron tayong mga pinaglalaanan no. Kaya nga sumasayda sila. Ito, maalala ko lang. Bakit nga bang hindi ko ba alam? May mali. Ewan ko, parang nalalaso na rin kasi utak ng mga kabataan susul. Ang dami ng makukulit ngayon, pre. Mga batang matitikol. Paano kaya? Ako napipikon na nga rin ako minsan. Sarap katawan yung mga elementary ngayon, pare, mga elementary ngayon. Nagigigil na ako. Gusto ko ng yung... Hindi, wag mo silang yun doon sa kaligayahan nila. Kasi nasa sa bagay. Kaso pre, yung mga trip kasi nila biglang tatakbo sa harap mo, yung putang nakamotor ka pag nasa gasa amin, kasalanan mo pa. Yung mga ganun pre, tangina ka ako, kahirap baka. Ay nako. Buti na lang din talaga mabait akong tao. Na may konting bagkahudas. Sa opinion ko sa sinabi mo na yan, pare ko, kasi tingin ko sa na yan dito sa parang sa umusbong na technology talaga yan, sa mas nagiging high-tech tayo, para mas lalong nai-expose yung mga kabataan sa mga bagay na hindi dapat. Hindi katulad dati nung mga panahon namin, mga 1990s, mga early 2000 yan, talaga sobrang higpit. 1990s ka pala, pre? Oo, yan. Mga 2000 babies kami, pare. 1996. Mag-30 na tayo, guys. Malapit na. Kuya nga kita.
Kuya nga kita. Dapat makikinig din ako sa'yo, kuya. Bari banjo talaga. Ayun guys, ano ko lang ulit. About dun sa bagay na yun, tingin ko, kung kaya natin kontrolin yung pag-expose natin sa mga anak natin, kahit wala pa akong anak, siguro much better na ano natin sila. Yung hindi naman totally na masasakal sila. Yung tama lang na talagang yung madidisiplina nila yung sarili nila. Na Hanggang mag-violet lang, pre. Hindi naman boss. Yung kumbaga yung makikita nila na dapat hindi dapat sobrang tutok sa ganito, di dapat sobrang sa cellphone, sa mga kung anong mga gadgets na dapat na hindi naman dapat na nila ginagamit nila. Parang mas okay pa rin talaga yung alam mo yun, yung katulad dati na ma-expose din sila sa mga physical activities, yung mga nilalaro natin dati. Oo, pare, sepak takraw, ganun. Yung mga tumbang preso. Tumbang preso, taguan base, ganun. Di ba sa totoo lang sa panahon ngayon, sobrang bihira na natin Wala na, makita ng mga batang ganun. Di katulad namin. Ganun na lang sila, sa cellphone. Di ba? Oo. Dapat nga maranasan din nilang hinahataw ng bayog eh. Ako, Pare, yun, ikaw, naranasan mo? Naranasan ko yun, boss, sa lolo ko. Naranasan ko sa lolo. Ikaw, bossing. Ako pare, hindi. Pero sa akin yung suga ng kalabaw eh. Alam mo pare, yung guyuran. Oo pare, ganun. Ganun yung sa akin eh, nung nag-ano pa ako nun. Nung bata pa ako. Oo pare. Yan, mahal na mahal ko airpot ko eh. Hindi, pero sa totoo lang nasabi nila dati na yung ngayon na wag sasaktan ng tangina, mas matitino kami ngayon. Saka mas malala yung Kabataan dati. ngayon. Yung dati kasi kami, isang pagkakamali mo lang, kumuha ka ng baso, nilagyan mo ng tubig. May takot ka dati Oo, gumawa ka pare. ng mali, di ba? Isipin mo yung sumobra yung lagay mo ng soft drinks doon sa baso, tinignan ka ng tatay mo, ay putang na takbo. Sigurado. Tama ka agad sa'yo nun. Pag yung mga bata ngayon, no? Ala ngayon. Pare ako naman nung pasweet lang eh. Pag pinaswitan na ako, puta talaga nanginginig na yung maatras na yung bag ko pre. Alam ko sasaktan ako eh. Alam ko dun sa amin, tatamahan talaga ako pare. yung mga pinsan ko, sinisipulan lang sila ng airpot niya. Pagtatawagan, sisipol lang, nalapit sila. Sa akin nun pre, palakpak. Palakpak lang. Pag di ba nagtatakbuhan kami gabi, ganito na. Dapit hapon na. Agaw dilim na. Agaw dilim na. Pag pumalakpak yun, tangina, kahit na burong-buro ko, takbo ko pa uwi. Isang salita kasi ng tatay ko sa akin na tumatak sa utak ko. Kailangan, bossing, mahapdi, masakit, punit nga yung maong eh. Hindi kasi ito, yung pinalaki lang ako sa ganitong klaseng rules. Kailangan pag humapon yung manok, nasa bahay ka na. Tsaka dapat pag tanghali matutulog ka, no? Oo. Ang gagawin mo na tatakas ka, no? Tangina, balihangir sa'yo nun pagka ako eh. Nakailang hanger na yung mama mo. Pero may merienda naman yan pag-isip. Oo, Meron. Royal tsaka Skyflex. Diba? Ano yan, pambansang merienda yan ng mga kabataan dati. Lalo pag may sakit ka. Royal. Malas. Pero ano mo May lagnat na royal, no? Nay, may lagnat ako, bilang mo royal. Patay na pagkasipsip mo ng royal, magaling ka. Pero pare tong dati. Pero totoo daw yun. Ewan ko. Ewan ko din, Parang. Siguro kasi parang orange. Tayo na pero ganun kahirap bumili ng royal dati, no? Saka ka lang makakainom pag mamamatay. Agaw buhay. Ganun nga yung ng royal, Pag may sakit ka lang makakainom nun dati, no? Oo. Yun, ganun kahirap. Pero alam nyo ba, kamalas ko nung natutulog ako ng tanghali ng bata ko. Kasi, pag pinapalo ko nun pre, ang nadadampot sa akin lagi, yung bakal na hangir, hindi na puputol eh. Tayo na critical times 100k yun. Oo. Kaya ako nun, Mabakat pa sa'yo. Oo, tulog talaga ako nun pre. Pito yun. Pito. Naranasan mo na ba yung matutulog ka pero ay pipilitin mo matulog ay pamulat-mulat ka pa makikita mo pa yung mga kalaro mo sa labas. Tapos meron pang batang mangiinggit sa'yo na. Yun nga, yung ganun nga. Tingin-tingin pa siyang ganun. Pero gaganong-ganong ka nun, ay katabi mo yung airmat mo eh. Ang masakit doon pre, yung makatulog ka dahil sa pagyak. Talaga yung ilang beses ipipilit ko mo na yun. hahatawin kang magulat ka na lang talaga hapon na tas may merienda. Yun naman yung pang suyo nun, no? Royal tsaka Skyflex. Donut. Donut pare yun. Sa asukal. Yung piniritong tinapay tas nilagay sa asukal yun. Yun ang mga the best dati. Tsaka yung mga kabataan ngayon pare iba rin trip nila. Bata pa lang talaga bembang na nasa isip. Ako nung bata ako gusto ko lang maging si Son Goku pare. Oo. Magiging Pero ikaw ba, anong edad ka na-expose sa ganyan, sa mga sexual things na ganyan? Ako kasi na-expose ako
Bata pa ako eh. Parang 9? Bata. 9 lang. Pero hindi, tinuruan lang din ako nung kalaro kong babae. Oo. Ako nagbabay-bayan kami. Kasi, kunyari mag-asama kami, ganyan, kiss-kiss kami, pare. Joke lang. Hindi, totoo yun, totoo. Sa laro ko na yun, shoutout sa'yo. Yeah. Ako siguro mga bandang Ako, di ko alam. 12-13? No, 12-13, ganun, no. Na-expose naman ako dahil sa tik-tik. Salamat sa author. Yung dyaryo. Pero yung sa akin, lang yun yung parang, idadampi-dampi mo lang. Oo, ganun. Pero hindi, yung sexual thing talaga, parang medyo matanda na rin ako eh. I mean, 15? Ganun yung talagang... meron ng interaction. May Mas interaction time na talaga na yung sa sexual thing na ganyan. Pero ngayon, parang ang bilis ng... Oo, mabilis. Oo. Tangina, yun nga lang nakita kong pinost sa social media, pare, po kumakain ng pansit canton yung dalawang bata. Ano yun? Di ko alam yun. Yung magkabilang dulong ganun. Dalawang bata yung kabilang... Tangina, lupit Ay, yung sinipsip yung pansit canton. yung pasta? Oo, tapos nag-kiss sila. Pilipino, pansit canton, natibay. Kasi ang Hindi, commercial daw yun. Ay, ganun. Hindi, ewan ko. Pero siguro nung edad ko naman, ako naman edad ko na nagkaroon ako ng interaction about sex. Yung talagang meron na talagang may kiss na ganyan. Naabot din siguro ako ng mga 16, 17. Oo. Ang bilis ko labasan ng first time ko eh. No, virgin pa ako eh. Ay, virgin yan. Ay, sorry, may bata pa lang virgin. Hindi, pero ngayon kasi talaga gawa na lang. Hindi naman natin pwedeng isisi sa social media eh. Mamaya i-open ko sa inyo 'yon. Ito na lang. Sige, yun ang lang di pag-usapan natin ngayon, di ba? Hindi natin pwedeng isisilat sa social media. Alam niyo kung bakit? Kasi diyan na umiikot yung mundo natin ngayon, di ba? Diyan na umiikot. Control dapat, no? Yung algorithm na lang din siguro talaga ang kailangan nating iwasan na Manage mo yung paghawak mo sa social media. oo, yung kagaya niya pag pinahawak mo yung social media mo or platform na. Oo, dapat siguro yung wala kang sinesearch na ganito, ganyan. Kasi doon din nila nakikita sa yun. Doon din talaga sila nagkakaroon ng Tsaka siguro maganda pagka yung may mga bata tayo tapos may cellphone. Dapat siguro parental control. Oo, meron naman na-download ngayon na parang mga app na yun nga, parental control. Yung Yung 2 oras lang. Ganun. tapos yung kinokontrol niya yung IP, ganun. Itinatago niya yung mga parang pang-adult na content. Maganda yun. Totoo talaga maganda. Kasi syempre, yung sa panahon ngayon yun nga, isang pindot lang, andyan na, di ba? Nung panahon natin, wala kailangan magtakas ng Playboy eh. Oo, totoo. Ngayon, puta na, di ba? Dikit-dikit na kayong Playboy mo eh. Kunitin mo pa yung page na gano'n. Hindi ko naranasan yun. Yung sa Playboy. Tsaka yung sa magazine ng Avon, pare. Hindi na, tangina. Damn. Pero meron yun nun. Hindi ko lang. Meron yung mga matatambok na ganun. Tas, basta. Hindi, pero naranasan ko rin yun talaga. Ngayon kasi, hindi na ganun yung... Ngayon kasi pre, di ba ngayon isang pindot? Ako kasi pre, mga nakakasampung pindot ako ng next bago ko makahanap. Makapunta mo sa dulong page daw. Pinaka 500 page. Oo. Gusto mo yung may story. May story. Gusto ko yung pinapalo. Natatawa si Kuya Jay. Hindi kasi yung sa sinasabi ni Keniko, kumbaga sa medyo naabutan ko yan eh. Kasi, medyo na tayo, pa 30 2,000 babies pare. Oo, 2,000 babies. pa 30 na tayo eh. Yan, tawag dito. Kumbaga yan yung mga old ways na kinamulatan namin dati. Kasi hindi pa naman sikat dati yung cellphone, hindi pa ganoon siya ka-high-tech na pag isang mo lang, browse agad, ganito, tsaka... YouPorn. Nung araw, di lahat talaga na-upload yung mga ganong klaseng bagay. Totoo din. Maging practical na lang tayo. Ngayon kasi, sa pag ng panahon, ang bilis eh. Talagang ultimo, kada taon, nagdadagdag talaga sila ng mga features. Talaga, ang dali nga maboso sa social media ngayon pare. Punta ka lang TikTok eh. Oo, bossing, dati. Oo, di ba? Dati, ang unang-una ko nabosohan, si Angelo Kim pare, yung nakadar na costume pa siya. Di ba? Sa text. Oh, di ba? Naalala mo 'yon? Yung mga nakaganon. Oh, iniipon mo pa 'yon, dikit-dikit pa 'yon. Titignan mo kung saan 'yung pinakamagandang angulo. Ngayon, totoo. Ngayon sa TikTok.
Sa Dahil TikTok thirst trapper, ngayon. pare. Oo. Mag-search ka lang single mom, puta, dami niya, no? Pak. Di ba, pare? Single mo. Hindi, joke lang. Hindi, pero totoo naman, di ba? Yun na yung mga algorithm ngayon ng TikTok, pare. Yun na yung pag isang pindot mo lang, puta na, kahit na mag-out ka sa TikTok mo, pag open mo ulit, mabuboso ka ulit, yun. Pag ganun daw, yun daw, lagi mo pinapanood, di ba? Yun lang. Pero sa akin, malinis, ah. Ha? Malinis yung sa akin, ah. Ang kwan ko na lang talaga ngayon, ang pinapanood ko talaga ngayon, ano eh. Takin na, mag-cellphone rin tayo dito ngayon. Bukasan ng cellphone. Ayo, sige. Gusto Wag. nyo? Ayan. Hindi, wag. May mga private tayong kwan dyan. Pero pare Banjo, di ba nagkausap tayo nung nakaraan? Yung, nandiyan na rin tayo sa mga, yung sa algorithm. Yung nag-unfollow ka na ng mga ano. Oh, bossing. Ako, parang 2 weeks na akong ganun. Nag-unfollow nang? Nag-follow ng mga bebot na pinalo ko dati nung medyo bata-bata pa ako. Ang dahay Tagal naman pala. na ng Facebook nyo? Ang tagal na pare. Parang mga 15 years old, 15 years na yung Facebook ko eh. Same. Sa akin 2000 ano eh. 2000, Yung sa akin 2011 ko ginawa yun sa akin. ang tagal na. Tagal na rin. Ang tagal na nun. Ano yun, unfollow mo na sila, ganun. O, iniisa-isa ko. Kada may mag-show dun sa feed ko, ina-unfollow ko. Ako pag may di lang ako nagugustuhan. Ganun. May madaling way doon, Mhm. yung ginawa ko. Kasi Paano? Paano may pakita mo sa akin mamaya? Sige, later. Kung... Kumbaga parang, biglang pumasok sa isip ko na parang pare-parehas lang naman pala sila. Na parang, Gets. parang wala nang Oo, isa na ano ko yun. wala nang nare-realize kakaiba na pinapakita yung mga babae doon na panay na lang nagsasayaw ng nakahuba, nang nakakita yung cleavage, gano'n ay. Parang, Isa lang yung content. oo, isa na lang, parang nauuta na ako. Yun nga, ginawa ko doon, parang cleansing na rin para sa akin. Para hindi na lang yun na nakikita ko. Kada may lalabas sa feed kong gano'n, ina-unfollow ko. So, ganito pala ako kaano dati, yung desire ko. Yun, parang lang siya. Yun nga, Sign of maturity siguro. Oo, panlinis lang din ng sarili. Parang nagigit siya sa part na yung kay Nico. Parang may term ako na yun eh. Parang social media detox ba? Parang gano'n. Tama. Ang lupit mo. Hindi kasi bossing, parang minsan kasi parang pagka yung sawa ka na sa, yun na yung nakikita mo, parang gusto mong mag-take a break ka nun. Kumbaga sa Kaya hindi ako masyado nag-ano sa Facebook eh. Sa IG. IG ako. Add Mas- nga kita. Follow mo. Oh, guys. Follow nyo ako, guys. Guys, follow nyo. Kuya mo Vini. Vini Official. Vini Official. Ito. So, gagawa na rin ako. Tito Banjo. Di ba? Pag pinalo nyo ako, tas check nyo yung mga pinapalo ko, puro cleavage. Hindi, joke lang. Hindi, wala. Hindi, talaga gagawa na rin ako ng IG ko. Kasi, alam mo naman, kailangan din natin yan. For, contact lang naman. Pero, isang sa akin yan, yung sinabi mo nga, social media cleansing, detox, yung bossing social media detox. social media detox. Pare, nung ginawa ko yan, ginanahan ako mag-exercise. Alam mo kung bakit? Natanggal yung brain rot doon sa may algorithm ng Facebook ko. Yung brain rot na makakita ka ng sasayaw na babae. Yung brain rot na may makakita ka ng DIY na walang kwenta. Kasi mga brain rot yun, pare. Ngayon, ang lumalabas na lang sa Facebook ko yung panay boxing, Muay Thai, sports pre, ang sarap panoorin. Doon naman ako nabababad ngayon, pero at the same time, ini-imagine ko siya, tinatry ko siya. Wala akong trainer, wala rin akong kakayahan ha, pero yung sariling sikap lang din ba? Kasi hindi lang naman yung social media mo na detox pare. Nalilinis din yung utak mo, buong katawan mo, yung physical mo gumaganda rin, 'di ba? Yung physique mo. Tsaka lang yun, dagdag ko lang, parang lang din sa natin yan. Kapag pagod ka na, parang gusto mong mag ng iba. Or like, Oo. limbawa, sawa na ako sa kaka-scroll, sawa na ako sa kaka-open ng social media. Yun, parang gawin naman natin yung ibang bagay na hindi natin ginagawa. Yung parang minsan di natin alam na masyado na pala tayong na-expose sa ganito na not all the time. Hindi kasi nga 'di ba pag parang gusto mo ng bago, pare sinabi ko sa tropa ko tinry niya eh. Nung mga bata-bata pa kami. Oo, 'di ba kanan ka, jakol ka kaliwa, mas masarap ka. Iba yung feeling ko. Yung kay Tiny. Sabi daw ni Chris. Pag na-out ka daw, upuan mo daw yung isang kamay mo. Upuan mo yung isang kamay mo.
Gagawin po. Hindi, pero di ba, ano yung sinabi ko yun, ewan ko kung tinry nun sana tinry mo, ewan ko lang. Upuan mo kasi isang kamay mo. Imagine mo kasi. Pero kapangit nun. Manhid na. Pag magmamanhid daw. Yun ba yun? Tama ko daw. Gago po. Hindi mo na alam na kamay mo yun, gano'n. Parang ibang tao na. ang tawag Pag dito. mamanidin mo yung kamay mo. Tapos, parang kamay daw ng ibang tao. Oo, pre. Dinaya mo yung utak mo nun, di ba? Siyempre, Malupit ah. Oo, malupit nga. Mamaya, malalaman natin yan. Testing mo. Na-curious ka ba? Hindi, katuwaan lang. Pero yun, going back nga doon. Pero maganda yun, social media detox. Yung ginawa yun. Kasi nung nabanggit ko sa kanya yun, kasalubong kami ni Boss Nico doon sa may pinto. Boss Nico, tain na in-unfriend ko na yung mga bebot doon sa Facebook ko. Puro boxing. Ay, putay na pare-pares tayo. Sabi niya ganun. Akala ko ako lang yung gumagawa. Akala ko yung hindi lang pala ako yung nagla-like sa mga ganun. Marami din pala sa mga paligid ko. Kaya nga, Lalaki. lalaki tayo eh. Pero ngayon, mas na-inlove ako sa left hook, pre. Oo, tangina nakikita ko kasi yung mga progress lang din siguro. Gusto ko pag mapaglabasan lang, mapag-vent outan lang din ba ng galit mo minsan o stress. Totoo yun. Maganda rin kasi talaga makapaghanap ka ng Kasi pare yung... Oo. Yun yung, kaya nga ko, di ba? Pare ay ano ba yun? Ironic ba yun? Na sa violence ka nakahanap ng peace. Oo. Na ano nyo ba yun? Na-realize nyo Saan ba yun? na-realize ko to lately? Oo. Puta ako din eh. Dati parang nung wala akong may alam ako sa guns. Pero sa hand-to-hand combat, wala akong alam. Nung medyo nagkaroon ako ng knowledge sa ganyan, sa mga hand-to-hand combat. Parang doon dumating yung peace sa akin. Kung kailan ako natuto ng mas lalong Ang naisip ko dyan, violente. nung natuto ako hindi pa naman masyadong magaling naibibitaw ko yung gusto kong ibitaw na galit, parang gano'n. Hindi mo na kailangan humanap ng Na humuhupa yung stress mo. doon mo na ilalabas. Ito. Ewan ko lang Tangina kanina sinapak niya yung heavy bag pare. Ang lakas mo sumuntok, bossing. Pwede nga yan. Ang lakas niya, yung manig yung Ay, may ka-weight na si Kuya Banjo. Heavyweight pa. May Oo. ka-weight ka na, pre. Hindi na tayo... Ilang kilo ba kayo? Ilang kilo ka? Ako mga nasa 90. 90? Ikaw ba? Tingin ko baka nasa 91 ako. Heavyweight. Oh, pwede Pwede tayo yung ka nga. mag-sparring. Ako wala pa ako sparring. Sorry po, magandang gabi. Si... Makregor yun di ba? Sabi ko kay Frances, pre, mag-boxing ka na rin. Wala akong ka-sparring. Wala akong ka-match. Si Kuya, Hindi, pre, tayo. ang ina ka! Paglalaroan ako nito, paglalaroan mo lang, pre, magaan ka eh. Ang bigat naman ng, ng suntok mo. Ayun lang. Pag si Pare Banjo ka sparring mo, kailangan naka 50 ounce siya. Oo. 50 ounce gloves. Mabigat. Pero hindi ko pa na-try yung yung pinakamabigat, 14? 15? 16 ba? Oh. 16. Yung 16 ounce Pero may na mga 20, alam ko may mga Meron. 24 Meron niya nakikita sobrang lalaki. Sobrang lalaki. Tayo na pa, ang hirap naman. Professional 8 eh. Alam ko 8. Professional 8 ounce lang. Pero talagang gusto ko rin kasi minsan mixed martial arts talaga eh. Ako din. Gusto ko yun. Maganda. Full body. Siguro if ever na ma-finish yung ginagawa ngayon dyan sa buhay ko, natapos yun, Pangarap ko yun, focus naman ako doon. Pangarap ko Gusto yun. ko rin. Siyempre, hindi naman natin pwedeng sabing pabata tayo patanda tayo. Kailangan ibalik yung pisik. Yung magandang pisik para siyempre may anak. Makita niya yung tatay niya, may tindig. Para maabutan niya yung peak, no? Oo. Hindi yung pagdating ng panahon Lupay Oo. Lalambot-lambot na ganun. Kailangan may tigas. Di ba? Ika nga, lalo na lalaki anak ko. Kailangan niya makita matigas. Kailangan role model. Oo, role model. Tama. Kasi sa unang-una sa kanya sa'yo, yung anak mo. Eto na ako yung truck. Yung tao nakabunggo ng truck. Oo. Bulol-bulol na eh. Pero isipin mo kung yun yung yung simpleng trip-trip lang. Sayang nga naputol yung jug natin no.
Umuulan naman kasi. Pero Umuulan, tsaka- natakbo rin naman ako mag-isa. Tsaka busy tayo ngayon. tumatakbo pa ako. Ako din. Tumatakbo pa. Ako natigil talaga. Sayang nawala na yung tiyan ko, parang babalik na naman. Pero okay lang siguro muna sa ngayon kasi may mga priorities din naman tayo. Ito si Boss JB. Yan guys. Siya ang nakita kong nakasabay namin sa jug na hindi sumuko, pare. Oo, Doon ako matibay bumilid yan. doon sa time na yon nung nakasama ka namin, pare. Akala ko nga babalik siya agad. Oo, pare. Iba yung yung pagiging manly ba yun tawag? Parang ganun. Pagiging lalaki mo, amo na lang. Pare, katibay mo ng part na yun. Oo, tinapos mo, pre. Malayo din nun, pare. Alayo. Hindi ko alam kung ego yung Yun, nasabihin ko pa lang eh. Baka sa ego din eh. ego or talagang gusto mo rin talaga ng tawag doon, gusto Minsan mo may ganun akong ego eh, kahit di ko na kaya. kung gusto mo lang talagang paton. Sabihin ko Oo. sarili, tatapusin ko ito. Nakita ko sila, natapos nila eh. Ganun. Oo. Pero Ganun. goods yun. Oh, maganda yun. Good ego na. Good ego yun kasi ma-reach mo yung limit mo. Parang tayo lang pare nung nag-sprint tayo nung huli. Tangina, dilim paningin ko eh. Ang haba Umulan. din nun, Ano umulan. ba, ang sarap Sa nun, likod. Oy, nag-jogging kami ng JB, nagpahinga. Umulan nun, pre. Sarap, pero ang sarap na nag-sprint mo. Pero alam nyo ba, pinakamagandang development, pag ganyan magja-jogging, ito, yung, siyempre, nag-iba na nga yung algorithm ng Facebook ko. May mga napapanood na ako, mga trainers. 8 hours sleep, tapos 2 rest a week. Oo. Kasi, 8 hours sleep, parang 5 days. tapos 2 rest a week ang gagawin mo, 2 pahinga. Mhm. Kasi nga, yung pag-develop ng muscle, hindi siya Parang na. hindi siya bibilis. Oo, hindi siya bibilis sa way ng pagbugbog mo sa kanya. Kailangan niya May mag-heal. recovery time. Oo, may recovery time. 'Yun. Kaya ayun, newbie na naman ako nito par. Pag nakasama niyo ako. Pero hindi naman ako magiging inspirasyon ko naman kaya pag nakikita ko yung tumatakbo, dapat tapusin ko rin. Hindi pwedeng sumuko. O nga din, nung unang sabak ko nung nung exercise, putik na yan ka ako. Wala na, Napasubo ko ba, pare? oh my God. Tawag dito, nakalahati pa lang sa bypass, wala na eh. Hinihingal na, di na makatakbo, pero syempre, alam Eh, mo- nung kasi, hindi ka na, hindi ka active eh. Pero pagka siguro mga inaraw-araw mo, wala yun, papagpagin mo lang yung bypass, pare. Masarap sa parang. dati kaya natin yung yung talagang kahit maghapong lakaran nung talagang sa trabaho. Siguro ang pinaka nakano din sa akin nung nahinto talaga. Hindi. Kasi nga, di ba, 8 hours kang nakaupo. Tapos, sobrang stressful pa dun sa work, di ba? Tapos baka yung kakain ka pa ng hindi healthy, di ba? Oo, isa pa yun. Malaking factor yun eh. Tsaka kasi dati dun sa dati nating trabaho talaga, alam ni Pare Banjo yan. Walang upuan yun, halos buong araw talaga. Ano yun, pagpaga ng katawan yun pare. Oo, Ang talaga. fast food. Ay, yung katawan ko ngayon talaga parang parang medyo dumoble ulit. Dati kasi ang katawan ko parang halos ganyan na lang kay Kaniko eh. Slender, no? Oo, yung Pare Banjo. Kasi nung talagang tayo, nagpapait tayo kasi medyo mabigat. Ngayon, bumalik na Ang naman problema ko na lang din naman sa akin talaga pare yung chat kalaki. Di ba, Nagsisi din ako eh. I-workout mo yan. Yun nga eh. Pinakamahirap tanggalin eh. Tapos titigilan mo na din mag-beer. Tubig na malamig, pare. Bawal na rin. Yun, tubig na malamig. Ayan. At tama nga sinasabi ng asawa ko. So, ngayon may makikinig na ako sa'yo. Galing na rin sa kanila eh. Kasi ang sabi ko, baka sabi mo lang, ganun. Okay. Bawasan natin yung beer. Dati 2, mama, 1 na lang pa uwi. Hindi, joke lang. Hindi. Ano na lang siguro, tag doon? Discipline. Pero eto pare. Eto na-realize ko lang Tingin nyo, parang may kulang sa department na ini-improve natin, no? Meron, ano ba? I mean, i-improve natin yung skills natin sa pagsasalita. Social skills natin. Ini-improve natin, kasama na din yung social skill kung paano mo paisamahan yung mga tao, di ba? Yung sa financial, ini-improve din natin. Then yung sa physique natin, yung sa physical natin, sa health, ini-improve din natin. Parang ako, ngayon ko lang na-realize parang meron tayong nakakalimutan. Ano, emotional? Hindi. Hindi eh. Parang yung emotional, hindi siya masyadong mahalaga para sa akin eh. Parang yung spiritual. Okay. Tingin nyo? Parang nagkukulang tayo sa ano na yun. Hindi, kasi ganito yun eh. Sige nga pare, gusto ko malaman. Nagkukulang tayo dyan dahil sa financial struggle. O pilit natin binabago yung financial. Pilit natin maging compatible sa work. Sa loob ng 1 linggo, pre. Sa loob ng 1 linggo.
makakalimutan natin yan dahil sa exhaustion natin, mentally and physically, di ba? Ito normal to ah. Tayo mga Pilipino, makakaalala lang naman tayo dyan sa taas, GOD. Pag hindi na natin kayang dalhin yung problema natin. Di ba? Pero ako kasi dati naman talaga, hindi naman talaga ako perfectong tao din. Nag-atheist din ako, ganyan-ganyan, daw niniwala. Pero ngayon, pre, ito lang sasabihin, i-share ko lang sa inyo. Kahit di ako magsimba, humihingi ako ng tawad. Titingala ka lang saglit eh. Sensya na, G. Yun naman yung yung importante sa atin kahit ako totoo lang galing ako sa pamilya na religyoso. Nakikita ng mga kaibigan ko sa Facebook talagang palasimba akong tao basta pre ko tas after duty ko ganun dumidiretso ako since din nung katrabaho pa tayo sa ibang company. Guys, ang ano lang dyan, ang pinaka-importante lang dyan is kahit hindi tayo madalas nakakasimba basta huwag tayo makakalimot na magdasal. Tama. The best yun. Kahit ako, di rin ako pala simbay. Pero naman, yung tinuro sa akin nung lola ko, every matutulog ako, nagdadasal pa rin talaga. Nagpapasalamat pa rin. Even pagkagising. Ako hindi ako nagsasign of the cross pero isang tingin lang. Salamat. Sa nito lang, medyo private. Dumadaan ako sa simbahan tuwing out eh. Ano mapapansin nyo? Tuwing 3. Pero mag-isa ko lang, magdadasal lang ako. So mali pala yung speculation ko, no? Ako lang Siguro, pala yung sa akin kasi ayoko din sinasabi kasi medyo, parang sensitive para sa akin yung gano'n. Ngayon nga, parang na-realize ko nga lang. Saka may baka ako nagturo lang. din sa akin. Sabi niya, pag masyado daw mabigat, try mo dumaan sa, diba? Try mo kumausap sa kanya, kay GOD. Nito lang, lately lang. Dumadaan ako sa simbahan. So, goods lang din pala. Pero ako, personally, parang tingin ko, parang kulang ako sa yung spiritual, yung sa pagiging spiritual ko, parang kulang eh. Parang medyo blurry yung ko, para yung paligid ko eh. Kasi ito ewan ko parang ito napakinggan ko lang to. Naniniwala ba kayo na ang mata ay bintana ng kaluluwa? Hindi kalimutan ko. Kaya pagka sobrang bukas ng mata mo is yun nga, mas makikita mo yung mga bagay-bagay. Hindi in a way na typical na makikita mo yung isang bagay. Yung mas mas vivid siya eh. Vivid tingnan. Ganon. Nakikita mo, mas naiintindihan mo yung mga bagay-bagay. So, masasabi ko rin na nakapaloob pala siya sa spiritual din. Yung mga ganon. Nagpupunta na tayo sa mga ganyan topic. Maganda yun. Pero na-realize ko lang din kasi, siguro ako lang yata, parang nafe-feel ko parang kulang yung sa spiritual ko. Tingin ko lang. Baka na-overthink ka lang sa ganun. Siguro. Possible din. Possible. Siguro sa dami ng responsibilities din. Baka. Pero nagdadasal din naman ng GOD. Lagi kami nag-uusap. Siguro parang kailangan lang din siguro akong gawin. Baka kailangan akong meditate ganun. Okay, tama. Baka ako hindi siguro sa spiritual din. Baka meditate lang siguro kailangan ko. Yeah. Try mo yun. Okay. Pag dumadaan ako pag dumadaan ako sa simbahan tas walang nag-uusap kayo? Oo, walang tao talaga. Walang tao. Papasok ka lang. Subukan ko. Dati nagawa ko na rin yan eh, pero naputol din eh. Siguro dahil sa responsibility. Pero susubukan ko to. Nitong total pang umaga naman tayo eh, no? Try ko tuwing hapon. Daan ako doon. Usap kami. Baka. May kasama ka na doon. Ako makikita mo ako doon eh. Oo din. Na-try nyo na bang pumasok sa simbahan ng madaling araw wala pang tao? Hindi pa. Hindi nyo pa na-try. Pare, ganun ako dumadalaw dati. Kasi nung time na pagod na rin ako, sukon-suko na rin ako. Tangina, mas nakakagaan sa pakiramdam din. Oo, sarap. Punta ka madaling araw kahit na anong oras bukas naman ng simbahan eh. Pare, nagulat nga sa akin yung nagwawalis eh. Shoutout sa'yo kuya o ate kung sino ka man, nasa dilim siya eh. Nabagsak yung walis pare, nakita yung lumabas ako eh. Sa simbahan? Legit oh, bossing. Oo. Nagulat. Sarado yung harap ng pinto pero yung gilid nun bukas. Oo, gilid nun bukas. Gilid nun bukas. Doon ako dumadaan sa gilid eh. Pare, bago magbatingting ng alas 5 yun, nandun na ako. Kasi nung time na marami din ako iniisip, hinatid ko nga yung asawa ko, diba? So naisip ko, bago ako bumalik sa pagtulog, dumaan nga naman ako dito. Pasalamat. Pasalamat. Pare.
Sabi ko nga, siguro merong reason kung ba't ako Siyempre napupunta din tayo sa mga sa Wrong mga decisions. malalalim eh. Mga wrong decisions. Oo, wrong decision mo sa buhay, ganyan, yung mga problema Nag-ask ka kayang ng guidance kay Oo, guidance. Sasabihin mo na lang din na alam ko may purpose to eh. Salamat na lang din sa challenge. Sana tulungan mo rin na makahon. Ganun, pre. Di ba? Tsaka tag dito po, pare ko ang ano dyan is, talaga kapag naguguluhan ka na tapos di mo na alam yung gagawin mo. Pinaka number 1 mong lalapitan, walang iba kundi yung nasa taas talaga. Tang ina pre, pumuputi na yung paningin ko. O busin. Pero ano yun, kumbaga sa ako kasi talaga, yung ano ko sa na pamilya, kumbaga sa family oriented. Since nung bata talaga, kaya totoo lang, na-enjoy ko yung buhay natin, nasa 23 na ako pataas eh. Pare Medyo ko eh. Sa totoo lang, Legit yun, Kuya Nico. sa totoo lang pre, kitang-kita sa yung pagiging family oriented mo, pagkilos mo, pagsalita mo pre. Oo. Alam mo minsan yung kahit nga inaasar kita, yung galit ka na, hindi naman ako ganun yung ganyan. Pre, nakikita ko napakagaling napakaganda ng pagkakadisiplina sa'yo. Na makikita mo naman talaga sa tao yun, aura pa lang eh, di ba? Tsaka guys, tawag dito. Kapag may isa kayong bagay na gustong gawin, tapos may bagay kayo na pinaplano, it's better talaga na iano mo sa kanya. Mag-ask ka muna ng Oo, guidance niya talaga guys. Kung buo ng decision mo sa isang bagay na yon, bago mo siya sa ibang tao, sa kanya mo muna sabihin talaga. Yun yung isa sa pinaka natutunan ko sa tatay ko eh. Alam mo yung kahit di tayo mayaman talaga, kahit di tayo biniyayaan ng karangyaan talaga, marunong tayong umano sa taas, tsaka kumbaga sa isa pinaka number 1 talaga dyan is makisama. True. Totoo yun. Kahit saan tayo mapunta. So ito meron akong itatanong pero mamaya na guys, magbe-break lang kami ng saglit at babalik kami once again. Ito nga pa si Tito Banjo. This is After Ship. Keep watching guys, maganda yung susunod. And welcome back guys. So nagbabalik nga pala ito ang After Ship Talks, no? So sana nakapagtimpla na kayong kape nyo habang makikinig sa amin, no? Kasi medyo maganda-ganda to, mainit-init. Oo, bagong hain. Ito talaga yung mainit na usapan ngayon eh, no? Ito rin pinagtataka ko eh. Kayo ba, ano bang masasabi nyo sa human rights natin ngayon sa Pilipinas, ha? Human rights, no? Oo, pare. Tangina, iba na yung ano ngayon eh. Isipin nyo yung mga nababalita ngayon, pare, ha? Yung nanaksak. Nakapatay ng MC Taxi ba tawag doon? Mapoprotect na daw ng mayor. Ayan, nabasa ko lang naman sa FB. Ngayon naman, pare, yung truck driver na nang laban sa holdapper, kakasuhan ng murder, putang ina niya. Gawin yung santo, yung mga putang, mga kasasalanan na yan, di ba? Parang gago yung batas eh. Oo, di ba? Di mo, ewan ko ba kung, eto hindi naman ako fan ng taon to, pero yung sinabi niya minsan pre, mga bossing, tumatak din sa isip ko. Sinabi niya na, anong pakialam ko sa mga kriminal? Ginusto nila yan. Parang kilala ko na sino. Ayun pare, di ba? Kilala mo na. Hindi ako pan niya, hindi ko rin siya inidolo sa estilo niya. Pero sinabi niya kasi, anong pakialam ko sa mga kriminal na yan? Ginusto nila yan, magkita-kita kami sa impyerno, di ba? Ba't kailangan pang protektahan? Di ba? Di ba, bossing? Totoo naman din. Oo, totoo naman din. May point din naman siya dun. Pwede, pero hindi yung way na pabayaan mo mamatay. Dalhin mo sa tamang trial naman. Lahat naman tayo dapat dumaan sa sa tamang proseso, 'di ba? Ng batas. Pero hindi naman kailangan masyadong gawing pang-OA na poprotektahan. Pare, dito ka lang makakakita ng magnanakaw na naka-bulletproof. Oh, 'di ba? Tangina, ikukulong 'yun naka neck support, naka wheelchair pa. 'Di ba? Tawag dito. Tapos yung treatment, special treatment. Oh, special treatment tapos Dapat doon binabalagbag eh. Dapat doon sa mga ganun binabalagbag. oh pare, dapat maranasan nila yung totoong hirap sa loob ng kulungan, yung init. Takina kasi naka-aircon na sila, nakakulong pa eh. Pag preso, dapat turing mo preso din. Oo, dapat yun. Tangina kasi yung pare sa totoo lang para sa akin, human rights para lang sa mayaman. Oh, bossing. Parang ang naging dating kasi, parang kasi talaga dito sa atin sa Pilipinas is kapag talaga upper class ka, parang nasa iyo lahat ng pabor.
Sabi ko nga, Doon na tayo eh. pera yung nagpapagana lagi. Talaga, pera. Pero hindi naman sana gawing normalize na talaga sa atin 'to. Kahit anong sana natin, hindi na mababago 'yan. Nandiyan na 'yan. Wala tayong magagawa diyan. Lang din talaga nila. Masyado nilang ginagawang big deal minsan. Yung tao na sinasabi mo na yan, pare Banjo, di ba, kilala natin lahat yan. Tingin nyo ba guys, tama ba yung nangyari sa kanya na parang dinala siya sa ibang lugar, hindi dito sa Si atin? Duterte. Oo, si Tatay Ay, Digong. wala akong alam sa politika pero para sa akin lang pare. Hindi ko masasabing mali, hindi ko rin masasabing tama eh. Wala tayong alam kung ano nangyari talaga eh. Basta ang alam ko lang, mali yung extrajudicial killing. Oo, pare. Buhay at buhay pa rin yan, Oo. pare, di ba? Wala, kahit sinong tao, walang may karapatang tumubos ng buhay ng sariling ibang buhay, pare, ganun. Sa akin din sa pananaw ko yung ginawa niya nung panahon niya is ano eh. Oo, nalinis niya yung medyo nalinis yung Pilipinas Hindi naman siya totaling na di ba? Pero medyo nalinis talaga. Kumbaga bumaba yung criminal rate ng dito sa Pilipinas, tsaka nabawasan talaga yung mga adik. Kaso, meron talagang foul na nangyari. Kasi bossing, Yun yung way. Siguro yun yung naging way niya ng ng papagdisiplina dito sa mga tao sa Pilipinas. Pero yun nga. Pare, kasi ito lang sa akin lang, masasabi ko lang. Kanya-kanya kasi ng diskarte ang mga leader natin. Kung ano yung pagpopokusan nila. Nataon na ito, kamay na bakal. So, yun. Marami nga lang na lustay na buhay. Pero yun nga, kagustuhan na rin siguro na yun. Pero mali, di ba? Pero yun nga, sabi nga din ng iba, walang perfectong leader. Walang perfectong leader, pre. Lahat Nasa naman tao ng... pa rin ng Oo. Nasa tao pa mamamayan rin. pa rin. Oo. Kasi kahit sabihin perfecto yung leader mo, kung yung gobyerno mo sablay, wala pa rin. Ang sisi nun sa leader pa rin. Exactly. 'Di ba? Kaya yung gawin nila dapat diyan talaga, yung balik natin sa human rights, pare. Fair trial. Kahit na anong estado mo sa buhay, kahit kaya mong bumili ng buhay, 'di ba? Dapat maranasan mo kung ano yung pinagdadaanan ng mga tao. Tangina, may mga nakukulong nga pa rin na matatanda na pagkakamalan lang eh. Oo. Minamagshot pa. Nasasama na dadamay. O, 'di ba? O, patutulugin sila sa sahig. Pagkukuskusin sila ng inidoro, gagatangan sila sa loob ng selda. Pero paano yun kung yung pamilya mo na, wag naman yung pamilya mo na yung ganun. Ay, sa pamilya ko. Mm. Pare, uubusin ko yun, pre, ganun. Ganun na yung mindset mo nun. Hindi mo na masasabing tama o mali yung pagkitil. Kaya baka ganun din yung Yun, tama. Maganda nga yung sinabi mo na yan, pare. paano kung isa sa pamilya mo yung nangyari dun. Oo. May deep meaning. Mayroon yan deep message yan, pare. Tama nga dun sa part na yun. Na kung sa'yo nga mangyari. Talaga namang magagawa mo yung hindi tama. Di ba? ito, tanong ko sa ating lahat na nandito. Payag ba kayo na ibalik yung death penalty dito sa atin? Oo, pero siguro depende rin sa sa bigat ng ginawa. Para may magdala. Ikaw, pare. Ikaw kay Nico. Yung sinasabi mo ba is ngayon? Kundi man ngayon, sooner, tingin ko. Sa ngayon hindi ako pabor. Kasi masyado pang hilawang batas ng Pilipinas para sa death penalty. Maraming inosenteng buhay ang madadamay, lalo yung mahihirap. Kasi number one dyan, pare, pwede kang pagbintangan agad. Hindi mo kaya pagtanggol yung sarili mo dahil wala kang financial stability, di ba? Wala kang kakayanan para i-defend sa sarili. So, apektado dyan yung mga kapuspalad. Isang factor Kaya hindi ako pabor. Pero kung ang mangyayari is magkakaroon ng evolution ng batas, yung parang matatakpan lahat ng butas ba? Walang mangyayaring palakasan, fair trial, sabi mo nga. Pabor ako. Magkakaroon ng maayos na investigation sa mga kaso. Ganun. Hindi yung kabud na lang maisisi lang sa'yo. Tapos, tsugi ka na agad. Ikaw, Jervin. Kaya hindi ako pabor. Anong Sa ngayon. Anong Fall mo? guy ka, pare. Yun nga, kasi nga, tama nga naman yung sinabi ni Kuya Nico, dadagdagan ko na lang. Para sa akin din kasi, mahirap din kasi talaga ngayon yung batas na yan, yung death penalty. Kasi ang unang-unang mawapektuhan yan, yung mahihirap. Katulad natin, sila ang unang-unang tatamaan yan. Kasi wala, di ba, nagpapagana nga yung pera. Wala tayong perang kakayahan na magpalakasin yung power natin. Kumuha ng mga magagaling na attorney, ganun, di ba? Tama, isa pa
Wala tayong kakayahan na ganun. Siguro nga, pag natakpan yung mga butas ng kawalangian dyan sa, sa gobyerno, possible. Pero, para sa akin, malabo pa rin talaga. Sa ngayon, no? Malabo talaga. Malabo. Pero yung thought ko lang naman doon, kaya naman gusto ko, para mayroon magkaroon ng example, siguro naman yung iba matatakot, no? Wag lang sana maging fall guy yung mabibitay, yung maging bintang sa kanya. Yun yung masakit doon. Oo, yun yung nakakatakot eh. Yung tipong, for example ako, mataas na tao ko, tapos ikaw lang yung nasa baba ko, ikaw lang yung supplier ko, ganyan, ikaw lang yung nagdadala. Ikaw gagawin kong fall guy ngayon. So, wala nang mangyayari doon. Mahirap lang siya. So talagang meron talaga siyang downside kahit saan mo tignan, ano? Siguro pare kung ang gobyerno natin is parang sa Saudi o sa Japan, China, pwede. Sobrang linis ng tingin ko lang parang But yung sa malinis, Japan ba, malinis. paano yung... Parang ano sila doon eh. Doon pare kasi ang mga tao doon is Disiplinado, ganun? Disiplinado, tapos meron silang kahihiyan Okay. ang mga tao doon. Kaya nga may harakiri ba yun? Harakiri, Familiar. yung belly slash. Ah, Pagka nagbigay ka ng kahihiyan sa pamilya mo, nakagawa ka ng mali na nalaman ng public, mag-aarakiri ka. Eh dito sa Pilipinas, pagka meron kang ginawang katiwalian, tatakbo ka pang opisyal ng gobyerno eh. So, sisilbi ka medyo malabong mag-evolve ang malayong maayos yung Pilipinas sa ganun. So, yun din. Walang hiya yung mga tao dito din eh. Mga nasa pwesto eh. Di naman lahat. So sa palagay nyo guys, ano yung pinaka nagiging root cause talaga kung bakit ganun yung ng pamahalaan dito sa atin sa Pilipinas? Ano yung parang pinaka root cause kung bakit, kumbaga sasabi nga nila, corrupt? Pare, unang-una dyan, yung mga tayo din mismo, yung tayo. Kasi tayo yung nagluluklok sa mga kriminal para gumawa ng batas. Ay, ito kasalanan ko na rin to kasi madali naman ako nauuto dati Binoboto ko na kagad. Oo. Nangingit sa pare ko sa Oo, bagay. diba? Tayo talaga. Oo, kilalanin natin. O sabihin na natin hindi rin natin masasabing makikilala natin kasi nga plastic yung mga yan pare. Yun nga, isa pa yun. 'Di ba? Itatago nila yung yung motibo nila. Tunay na motibo nila pag Oo. Lalabas yun pag nakaupo na may power na sila. Tsaka kasi, parang ang hirap kasi talaga kilalanin ng based on lang dun sa nakikita natin eh. Oo, pare. Hindi mo pwedeng pagbasihan yung mga sinasabi lang niya tsaka yung mga bagay lang na ginagawa niya. Puro goods yun eh. Pero ang maganda dyan talaga, gawin natin simulan. Okay, sa mga nanonood, simulan natin na wag natin iboto yung mga magnanakaw. Oo din. Di ba? Di ba? Kasi ito, alam mo na magnanakaw yung putang inang yan, pero pagdating ng election, Nakakahakot pa rin ng boto. oo pare. Binigyan ka lang 500 eh. Tangina, binoto mo na. Sa akin 6'5". Charis. 6'5", di mo binalitaan dun. Susunod. Hindi, pero simulan natin sa wag pagboto ng taong magnanakaw. Alam mo na magnanakaw yan, binoto pa senador ng putang na. Napala mo ngayon? O, di ba? Humigop ka ng sabaw sa plato, pare. Pare ako sa akin, parang mas critical na pag-isipan mo yung iboboto mong para sa akin lang to mas critical na pag-isipan mo yung iboboto mong senador kaysa sa iboboto mong presidente. Senador Bakit din. tingin niyo? Kasi yung nang gumagawa ng batas sila yung nag-iisip kung Nag-i-implement. nag-i-implement president, di ba? Sila yung nag-iisip, nagko-construct ng batas. Ngayon, kung nakapagluklok ka doon ng hindi naman talaga dapat. Artista, niluklok. Artista, walang background sa politics. Patay tayo dyan. Kaya dapat siguro pare, tangina kasing Pilipinas, masyadong maawain eh. Alam nyo ba pare na Ang mga tao, kahit tayo, di ba? Alam nyo ba na dito sa Pilipinas, sobrang baba ng qualification para makatakbo ng ng politika. Hindi ko alam Siguro dapat yun din yung taasan nila yung college. taasan nila yung standards pare. Standard eh. Minimum dapat college graduate. Lawyer. Saka may alam sa batas. politics. Oo. Kung halimbawa ito sa barangay minimum dapat college graduate. Diba? Yung isa pa dito sa atin, halimbawa na lang din sa SK. Oo din. Taasan nila yung standards. Taasan nila yung standards nila. Pagtakbo ng SK. Puta
College grad, gano'n. Oo. Eh ano pa yung sa senador? Tingnan mo, pinapayagan nilang, tingnan mo gano'ng ka-circus yung politics dito ah. Kaya naman si Rastaman. Oo. Paano pumasa na ano yun? Paano pumasa na? Putang inang Pilipinas talaga. Yun ang hindi ko din maintindihan. Siguro dapat, yun ang tingin ko na dapat unahin na pag-focusan ng mga nasa batas na baguhin yung sistema na yun. Tingin ko lang yun lang sa palagay ko. Ito sa akin, pre, may nagsabi ng senador niya, hindi ko alam kung si Miriam. Oh, pare, magaling kasi talaga siya. Malupit Magaling siya, yun, pre. malupit siya. Hindi ko maalala kung siya ba yung nagsabi nun na dapat ang mga mauupo dito is may alam sa batas. Totoo Not naman. not just entertaining people, kanya nga eh. Totoo naman yun eh. Oo, di ba? Andito na si... Di ba? Pare, ganun kasi tayo eh. Pag na-entertain tayo, is mas gusto natin maupo na siya doon. Bagay, kahit ako, di ko rin masisisi yung sarili ko na... Ay, sinisisi ko rin yung sarili ko. Bakit napaboto ko? Oh, di ba? Pare, isipin mo dating YouTube sensation lang. Nasa Senado na ngayon. Oh, di ba? YouTube sensation lang. Naggagawa-gawa lang siya ng ganyan-ganyan. Impaimbestigahan niya lang yan. Di ba? Nasa Senado na ngayon. Anong ginawa niya? Di ko alam, hindi ako updated masyado sa Senado sa Korte Suprema, sa mga balita dyan. Pero meron na ba silang batas na naipatupad? I don't know. Di ba? Hindi ko alam. Hindi ako Boss JB, updated din sa... Di ba? Wala akong pakialam sa ganyan eh. Anong kayang batas na napatupad din? Pare, kung tutuusin, yung tinatawanan ng iba na si Lenny yan, pare, matalino yun. Sila Lenny. Kahit pa paano, mas okay pa siya kaysa doon sa mga entertainer lang na nakaupo eh. Bossing, tawag dito sa mga senador bossing, ang mga kumbaga sa mga matatalino diyan, sila Kiko Pangilinan, si Bam Aquino. Yan bossing, yan si Bam talaga, isa yan sa mga may naipasa ng mga batas bossing. Tas sobrang laking tulong bossing. Alam mo ba yung isang niya na ipasa niya na batas na pre-tuition sa college sa mga university? Si Yun, Bam maganda. si Bam ang nagpaano nun bossing. Maganda rin, sa batas ito. Sana ma-aprobahan yung kay Joke na ba yun? Yung paternity leave na 90 days ba? O 120 days. Sinusulong pa lang yun eh. Sana. Buntisin ko yung asawa. Hindi, joke lang. Parang igagaya sa babae din. Para maternity leave pare. Pero siguro wala talagang mangyayari sa atin kung naniniwala lang tayo sa mga entertainer diyan sa sa botohan. O kailangan din tayo eh. Sabi nga nila bago ka magluklok, kilalanin mo basta may history ng pagnanakaw, ekis na sa akin eh. Oo. Dapat talaga batas Japan tayo yung ganun niya pare meron pa nga sa ibang bansa, alam mo yung pag bumigat yung yung nakaupo sa pwesto, kailangan niyang mag-resign kasi ibig sabihin nag-corrupt siya. Sa weight? Sa weight, oo. Pag nag-gain siya ng weight, di ko na matanda, matagal ko na napanood yun siguro mga ilang taon na. Ganun. Ito lang yata yung isang example yung sa China. Parang isa yung sa latest na yung parang nagnakaw na para siyang opisyal sa gobyerno tapos parang naka-death sentence siya dahil dun sa ninakaw. Laking perang ninakaw niya. Dapat ganun dapat. Tsaka maganda yun ang maganda. Matatakot sila dun. Oo. yung sa mga ibang ini-implement nila, talagang dapat talaga stricto tapos walang exception talaga. Ditang ina kasi dito sa Pilipinas pare, naka-bulletproof na nakatago pa yung kamay ko, nakaposas eh. Malala yung protector. May marami kasing protector eh. Oo. Maraming kupal eh. Pera kasi. Oo. Pero aminin nyo. Aminin ko, nagkamali din ako eh. Nauto din ako eh. Na-entertain din ako sa kanila. Oo naman. Ngayon ko lang nare-realize kung kailan Medyo pa ako na mag-isip eh. fresh pa tayo, di ba? Ngayon ko lang siya na-realize kung kailan gapang pagong na ako sa pagtatrabaho. Wala naman ako napapala sa mga binoto ko. Di ba? Yung inabot-abot nun na ayuda putang ina Tax mo pala yun. isang buwan mo lang naubos. 6 na Wala pa nga halos ilang taon mong bubunuin yun, tang ina, di ba? Binenta mo yung pagkatao mo, hindi. Real talk to, guys. Imposibleng kayo hindi nyo naranasang mabigyan ng ayuda bago eleksyon. Yan, sa mga nanonood. Di ba? Pare-pares tayo may mali. So, kung gusto naman natin mabago, huwag tayong bumoto na magnanakaw na
na ano na tag-itik na ako ba dun? Hindi, basta huwag kayo bumoto ng magnanakaw, guys. Para maayos yung batas ng Pilipinas. Tsaka doon naman sa ano, sa mga ano naman, huwag nyo namang pakitang pinoprotektahan nyo. Tayo na, dapat nga may walk of shame pa yung mga hayat. Di ba pare? Parang sa ibang bansa lang. Nakakainis talaga dito sa Pilipinas eh, no? Parang tanga talaga yung mga ano eh. Kung sino pa yung mga nasa pwesto, siya pa yung parang hindi nakakapag-isip ng maayos. No? Tangina talaga. Kagaya na lang nito, yung pinag-usapan natin nung nakaraan. Ay, hindi ko maalala kung sino yung kausap ko nun eh. Yung mga nagtatanggol dun sa mga putang inang pumapatay. Dapat maranasan din nila mag-public transportation eh. Sumakay din sila ng jeep. Pumapatay na. Tao pa rin, mga hold-upper, ganun. Dapper. Dapat yung mga nakaupo sa Senado na pumuprotekta sa kanila o nakaupo dyan sa may... Yun ba yung ano na yung sinasabi mo kanina? Yung sa... Oo, yung sabi ng mayor, nakita ko lang sa Facebook, hindi ko alam kung totoo na gagawin niya daw lahat maprotektahan yung tao na yun. Siguro may death threat na pag kinulong, ganun. Try niya rin na sumakay ng jeep. 'Di ba? Sa gabi, dun sa lugar na yun kung saan nangyayari yung mga krimen, sumakay siya, malaman niya kung anong siste, baka sakali, matry niya kung may hold-upan, ganun, malaman niya kung ano talagang nangyayari sa ano. Kasi sila, sarap ng buhay nila, nakaupo lang sila sa kotse, may aircon pa. Hindi nila nararanasan mag-public transpo. Kaya, pag mayroong ganyan, sige pa, protekta nila sa mga, coops na tao. Hindi naman kasi nila nararanasan yung nararanasan ng mga nasa ibaba. Nandyan naman sila sa itaas, di ba? Kaya parang madali lang sa kanila sabihin. Oo. Pero in every situation din talaga, may din. Iba't ibang sitwasyon din siguro kaya niya nasabing poprotektahan. Possible. Baka kasi talagang madiin na rin yung death threat doon. Siyempre nakakuha ng simpatya sa tao yung namatay. Kasi nga single solo parent siya eh. Tayo na, lumalaban lang ng patas eh. Ano yung pinagtanggol? Yun na naksak. May nag-post yun na ewan ko kung totoo yung sinabi ng mayor na yun kung saan lugar man yun na na Bullshit. gagawin niya daw lahat, wag lang protektahan daw na wala daw mangyaring masama doon. Dapat hindi ganoon. Kung ano yung gatang doon sa iba, gatang din doon sa kanya, ganoon. Alam mo pare, may napanood din ako diyan yung tungkol diyan sa yung rider na nasaksak. Napanood niyo ba kung paano yung gagawin sa situation na yun pagka Hindi. ikaw yung hold up? Hindi ko aware. Tangina, tinuruan nila yung rider kung ano yung gagawin pag na-hold up. Parang, sketchy yun ah. Di ba dapat, mas paigtingin nila yung pagbabantay sa mga, Oo nga, no. sa streets, di ba? Kesa turuan mo yung, kesa turuan mo kung paano yung gagawin pag na-hold up ka. Pero medyo Dagdag ka mali ng yun eh. security, di ba? Parang mas okay talaga yung yung halimbawa yung kada Labo eh. oras may umiikot, yung mga ganun Tsaka mas maganda siguro dyan, magkaroon ng sariling station yung babaan kahit na MC rider ka lang. Kasi yun pare, yung sinaksak na yun is parang masyadong hindi naman may kabahayan ha. Kasi madilim yung lugar. Yun, di ba? Wala nang ganong tao doon. Isipin mo pare, yung rider, nakita ko yung ibang kuha ng CCTV footage. Sumisigaw siya ng saklolo pero walang pumapansin sa kanya. Siguro nakakatakot talaga yung lugar na yun. Dinaanan siya ng single pre. Sumisirit yung dugo niya rito. Walang pumansin. Ibig sabihin, lugar na yun, talamak na nangyayari yun. Ang hirap din kasi sa ganung sitwasyon, bossing. Ikaw ba hihintuan mo yun? Ako, di rin talaga. Ay, kahit naman ako, sabihin ko talaga, kasi hindi mo naman alam kung ano yung totoong nangyari. Ba't Sa siya nasaksak? ito, may nagkwento sa akin dati sa lugar na mga ganun. Yung parang, modus nila. Kunyari, na-aksidente. Tapos pag tinulungan mo, ikaw yung hold upin, ganun. Pare, sa Cubao, nangyayari yan. Ito, kwentong mga matatandalan to siyempre si Airpods ko galing din Manila din si Airpods. Alam mo isang style pa nilon pre. Magpapanggap yung isa na ninakawan sa bus. Yun, ganun. Modus yan, modus. Ngayon, yung katabi niya na walang kaalam-alam, tatanungin niya. Pag sumagot ka, sigurado susuntokin ka kaagad tas may mga kasama pala doon yung sa loob, ikaw na yung hold upin. Pero pinalabas nila, ikaw yung magnanakaw. Pare nagiging eksena daw yung dati sa sa Kamaynilaan. Marami sila, mga grupo nila 3-4. Tapos kunwari nanakawan yung isa. Didikit sa mga estudyante, ganun. Tapos bigla-bigla na lang na
pagka kumibo ka, ikaw na yung may kasalanan. O ikaw na yung pagbibintangan niya, igugulpihin ka nila ngayon. Tapos, pagkatas ng gulpihan, pare, wala na sila, baba sila. Pero wala na rin gamit mo. Na-hold up ka na. May mga ganong... Nasaktan ka pa. Oo, may mga ganon daw na modus dati. Dati pa yun year. Bata pa lang ako nung kinikwento na sa akin ng tatay ko yun. Pinakamaganda talaga dyan. Security. Ito, ano lang sa akin parang i-share ko lang din. Nakwento sa akin nung lolo namin dati nagtrabaho sa Saudi. Dati daw kapag, hindi ko alam kung ganun pa rin ngayon, kapag nagnakaw ka daw doon ng, kahit ano, basta nagnakaw ka, puputulan ka daw ng daliri kapag napatunayan. Oh, naniniwala ako doon pre. Parang legit yun. Kasi isipin mo kung alimbawang maging ganun sa Pilipinas, tingin nyo ba mababawasan yung Tingin ko, rate ng Oo, krimen dito mami. sa atin? Pare, marka ka na eh. Oh, ganyan ka na. 2 beses ka na nagnakaw eh. O, di ba? Oo. Ibig Tsaka, putay na talamak na yun pre. Ibig sabihin kapag nakasampu ka na, malalaman mo sa tao kapag maglanakaw pala doon. Wala na siya. Ito na lang. Pukul na siya. Oo. Ewan ko lang kung makapagnakaw pa yun. Eh paano kaya doon pag asawa yung ninakaw, di puputulin yung ano mo? Oo nga, no? Oo nga, no? Hindi, di ba? Bibiro lang. isipin mo po kasi nga ito, kapag halimbawang nangyari sa'yo yun, tas nakailang, alam mo, nakatatlo ka na, parang kumbaga sa ano, parang madudurog yung moral mo kasi doon pare ko eh. Parang Oo, mawawala yung, ano eh, yung will mo para gawin ulit yung bagay na masama eh. Pare, isang beses ka palang maputulan dahil sa pagnanakaw, isipin mo na hindi ka na ulit. Ako kung ako, isang beses pa lang maputulan ng daliri. Kasi marka mo na habang buhay yun. Ibig sabihin, pag may nakita sa yung tao, nanakaw ka. Ay, pag ano, no? O diba? So ang pinaka ano lang talaga yan is parang yung dito sa Pilipinas, parang kulang talaga tayo sa way kung paano i-handle yung tama at mali dito. Butas-butas kasi. Oo, pare. 'Di ba? Hindi per yung batas. May Mga, kinikilig. may mga special treatment kasing nangyayari. May ano pa nga ako dyan eh. Alam niyo yung mga nakakulong na nakalaya na. Oo. Hindi na sila takot makulong. Oo, kasi may Oo, tropa na kasi sila saka may ano na sila doon. I mean, ang imbis na magbago sila, parang mas lalo pa silang nawawalan ng takot. 'Di ba? Kasi ano, totoo din yung sabi mo kay Nico, example na lang diyan, ba? Si Bong Revilla tsaka sino pa ba, si Jinggoy. Ilang beses silang nakulong pero tamo nanalo pa sila. Pag takbo nila, nanalo pa sila tapos tatakbo pa sana. Ngayon, buti, ayun, nakulong na sila ngayon. Parang yun yung isang example talaga nun eh, na yun nga, parang toxic talaga ng pamamahala dito sa Pilipinas talaga. Kahit sa mutig na. Maano eh. Kumbaga sa papel, gusot-gusot talaga yung batas natin, pare. Ito, sabi ng lolo ko dati daw nung panahon ni, yan, yung simula ng panahon nila Marcos, nung dating Marcos, yan, talagang sobrang higpit daw niyan. Dati daw, kinukwento nila noon, di sila nakakalabas ng bahay pagdating ng 6:00 ng hapon. Wala na, lahat daw ng tao nasa bahay Yung na. martial law, pare. Oo, bossing. Yun yung kinikwento sa akin ng airpods ko dati. Dapat isa yun sa tingin kong kailangan ano eh. Pero hindi naman totally katulad nung dating ano Curfew, pare. Oo, bossing. Para bumaba na rin yung rate nung nung mga krimen, tapos yung patayan, yung kumbaga sa ano yung mga hindi magandang bagay na mga nangyayari. Di ba na ano rin naman kasi yun ngayon, yung curfew. Kaso hindi rin talaga nasusunod yun eh. Kung ako man, pare, tumatakas ako dati kahit may curfew. Oo, ganun din. Ako din. Kasi tayo, mindset natin eh, mas exciting ang buhay pagka di ba? Challenge. Oo, May thrill pala. May thrill. Yun kasi mindset natin eh. Pero kung may sanction na. Ay, wag na. Pare, ito. Legit to sa Nung lugar pandemya. Ano ba? Mm-hmm. Nung pandemya. Ito bago pandemya dun sa lugar namin, pre, lahat ng pokpok kinakalbo. Oy, legit. Sa Cavite? Kalokan, Ay, sa pare. Caloocan. Babae. Kinakalbo nung kapitan para mabawasan yung tambay sa plaza. Para mabawasan yung gulo. Maganda yun, ha? yung labas ng labas. Oo. Tangina, huli ka sa curfew, babae ka, kalbo ka. Siyempre, ikaw nga naman ng parokyano, bebembang ka ng kalbong bebot. Hindi na, ha? Pero hindi. Nakakatawa yung tsura nun. Pero hindi ko rin alam kung naging legit yun kasi naging kwento-kwento lang din naman yun dati. Pero Sinasabi sa akin. hindi ka nakakita ng kalbo na may bebot doon. Ewan ko, baka nagwiwig na lang din. Pero pare, tangina. Sobrang genius ng Kapitan. nung nakaisip nun. Totoo lang. Oo, kasi Tatalinuhan ako. Tangina bebot. Oo, kakaibang diskarte, di ba? Oo. Oo nga naman, syempre kung may magpipimp doon, tapos may mga pokpok doon. Pag kinalbo mo nga naman yung sino nga naman yung lalaki nagpapatol sa ganun, Oo. di ba? Maliban na lang siguro kung si Amber Rose ka.
Di ba? Oh, kahit kalbo si Amber Rose, maganda. Pero pag Pinoy siguro, parang iba yung dating yun. Parang sagway. Parang Kapal pa ng foundation. Parang Mongoloid yun, pre. Pastillas talaga yun, no? Ewan ko sana totoo yun. Kasi natuwa ako nun sa batas na yun na, ewan ko, dun sa kapitan na yun, kung totoo yun nangyari na yun. Pero sabi-sabi totoo daw yun. May mga nahuhuli daw Sa talaga. lalaki kaya, ano kayong ginagawa ng kapitan na yun? Ayun lang, ewan ko. Pero sa amin kasi pare talaga pinapatulog sa presinto eh. Dati pag nahuli. Kaya takot din kaming. Alam ko na parang hindi lumabas yung mga lalaki nun. Ano? Ibigay doon yung mga pokpok na hindi kalbo. Tapos magkulong na lang sila doon sa bahay. May ayuda naman eh. Meron kang behavior rate, no, pre? 10 araw ka na di lumalabas, may bonus ka ngayon. Papasukin yung po. Ay, maganda nga yun, no? Pag kunyari, di ka lumabas ng bahay. May ayuda ka. Malinis record mo bata, o. Sige, pumibang ka muna. May incentives ka ba na maganda? Di ka lumabas 10 araw sa sunod. Bali win-win situation din doon sa pokpok. Hindi na siya nakalbo, di ba? Sa cowboy na siya. Pero ang sa akin lang, kung yun totoo yun sana yung makapanood na ito, maging example to. Magkaroon kayo ng clue kung paano nyo babawasan Paano iwasan? Hindi, paano nila kung sakaling makaabot sa isang leader, no? Magkaroon kayo ng tawag dito, ng hint kung paano gumawa ng batas. Napaka-unique kasi nun, pre, kakalbuin mo yung pokpok. Ang galing din eh, no? Oo, nagulat ako eh. Hindi ko alam kung legit yun kasi matagal na yun, kento-kento yun. Oo, useful talaga. Useful siya nung panahon ng pandemic kasi nga bawal lumabas eh. No? Oo. Kasi talaga naman ikaw eh. Rarampa ka pa ba kung oklabs ka na, di ba? Bumukha kang Mongoloids nun. Hindi ka naman. Na-imagine ko tuloy yung tsura. No? Di ba pare? Hindi na Kapal ng maganda. foundation Tas tapos kalbo. Nakawig ganun. Oo, mukhang bakla pare. Yun ang kailangan talaga siguro kada leader ng isang lugar sa buong Pilipinas, kada isang sektor kamo na lang is dapat may kamay na bakal. Siyempre maraming hindi doon dahil maraming maapektuhan, 'di ba? Pero yung mga pasaway lang talaga ang hindi. Pero sa tayo naman na gusto natin ng safety at saka pagbabago siguro mas magugustuhan natin 'yan. May implement siya ng maayos. Sa lalaki kasi hindi mo na pwedeng kalbuin. Siguro talaga dapat ikulong. Nahuli sa curfew, no? Basta tunay tunay Kasi baka mamaya call center agent pala. yun nga naalala ko. Siguro sa mga minor din. Minor. Saka dapat talaga, yun, yung siguro ID. Meron kang dala laging ID dapat. Yun. Tapos meron din silang pan-check para maiwasan yung counterfeit na ID. Di ba? Implement lang talaga ng maayos. So, ayun, sa human rights talaga, kailangan natin ng batas na matigas. No? Batas na tama. So, okay guys, pwede nang so ito na nga. Medyo mahirap to Nakakatawa naman yun. Oo. Pero ito maganda to. In general to. Ano ang isang rules sa opisina or kumpanya nyo na wala namang sense pero sinusunod? Wala akong maisip. Wala din akong Oo, ang hirap isipin. Ikaw ba, JB? May naisip ka bang isang rule sa isang opisina na walang sense pero kailangan mong sundin? Kasi sa mga past ko, hindi iba rin eh. Ang hirap niya. Ang hirap nga pare, mapaisip ka Shoutout sa Shoutout sa nagbigay ng topic na to kay Sir Ronnie Dandin. Nacha-challenge kami. Ako wala pa akong maisip sa ngayon, pero tingin ko parang hirap Hirap din umisip no? Mahirap eh. Kasi talos May sense lahat may sense lahat eh, no? Kasi parang kaya nga in-implement yung rule na yun para kasi may sense talaga sa may sense. Kasi isipin mo Ako ito may naisip ako. Yung pagtulog sa trabaho. Okay. Tingin ko siya. Hindi siya parang useless siya sa akin eh. Tingin ko dapat pinababayaang matulog ang empleyado sa opisina. Power nap. May time. May time, may situation. Halimbawa is ka na, tapos ka na sa work mo.
Diba, ginalingan mo sa work. So, yung, excess time mo, pwede mo na sanang ipahinga naman. Oo, ano. Tingin ko lang. Kumbaga sa Kuya Nico, parang kumbaga sa naubos yung energy mo eh. Oo, kumbaga, pahinga. Tapos kailangan mo lang ng kahit saglit na nap, parang gano'n. Oo din, no? Sa Japan kasi, di ba ganun? Sa Japan Lagi ganito kasi nung butas ng Japan, lagi na, Sa Japan, di ba may din sila doon? May sleeping. Oo, tangina. Kasi nakita ko lang ang sabi, mas nagiging productive sila. Totoo, pre. Mas nakapag-isip ka talaga ng tama. Kasi, may pahinga ka. Napahinga yung utak mo. So, may energy ka. Tingin ko yun ang... Siguro malabo dito yun. Dito kasi ang problema kasi dito naman sa Pilipinas, abusado kasi. Aabusuhin nila abusado. Saka susulitin, ang sasabihin lagi niya, para sulit yung bayad sa'yo. Yung sinasahod sa'yo. Yun din. Pero tingin ko yun ang parang nonsense sa akin. Yung pagtulog sa prod. Okay lang naman yun kung natapos mo na yung trabaho mo. Sa lahat to, in general. Kung natapos mo na yung trabaho mo. Pero kung hindi ka pa tapos sa ginagawa mo, yun ang hindi mo deserve. Tapusin mo muna pare yung kailangan mo tapusin yung trabaho bago mo makuha yung premyo, di ba? Ayun, yun lang ang take ko dun. Para mas ganahan ka rin. Tapusin mo na maaga para mas maaga yung pahinga, no? Tama. Wala akong maisip na mahirap, pre. Mahirap rule. tong tanong na to. Kasi sa mga pinasukan ko dati, halos lahat naman ng rules may sense. Oo. Na hindi naman kailangan, pero kailangan sundin. Takina, no? Oo, yung isip Oo. Teka, isip tayo. Kasi... Galing na nagtanong Ang galing nga eh. Galing. Siguro wala rin siya maisip. Oo, siguro. Hindi Hindi, nakita na sinabi niya lang din sa akin yun eh. Ano ang... Nag-iisip mo talaga kami, sir. Kaya nga. Ayun. Galing kasi nung... Ito, may naisip lang ako. Tingin nyo ba, tama na pag halimbawang pagod ka na, tapos talagang hindi mo na kaya, tapos hindi ka nakapasok? Tingin nyo ba tama lang ba na i-compensate mo yun or like ibawas sa sweldo mo? Sa isang kumpanya to tingin nyo ba? Para sa inyo, sa tingin nyo ba? Sa inyo guys? Paano eh? Ano bang nan? Kunyari, umabsent ka. Tapos, kailangan mo i-compensate. Parang iba sa sahod mo, ganun. Oo. Parang yun nga, yung like, halimbawa, di ka nakapasok kasi may sakit ka. Babawas. May kaltas ka. Okay. Ibabawas yung di mo na ipasok na araw kasi nga, di mo na ipasok. Kasi, pero yung reason mo naman dun is valid. Halimbawa, nagkasakit ka, sobrang sama ng pakiramdam mo. Tingin nyo ba, dapat lang ba na naikaltas sa pinaghirapan mong pasok ganun? Pare, good question yan. Eto hindi ako magiging bias dito. Tingin ko, pagka siguro, business is business pare kasi Oh. Halimbawa, malagay tayo dun sa, Ikaw yung mismo yung nandun. Ako mismo yung boss, halimbawa. Syempre, pag hindi ka pumasok, budget na babayaran, di ba? Ngayon, nagiging fair naman ang company in general to. Nagiging fair naman sila kasi pare kaya sila naglalagay ng sick leave. Para gamitin. Para magamit mo yon in case na magkaroon ka ng sakit. 'Di ba? So, all in all lang din sa yun nga. Dapat lang din talagang ibawas sa'yo pag hindi ka pumasok. Tingin ko, yun ang take ko doon. So, in generally, kumbaga sa ano natin is parang way yun para disiplinahin din siguro yung tao, parang gano'n. Tama. Yung gusto kong sabihin, yung pagiging Kasi kung mangyayari lagi yun, abusuhin ng tao yun. Lalo na Pilipino, di ba? Ba tayo mag-isip eh. Parang nagigits ko naman yung point ni Kuya Nico na baka halimbawa dahil purkit pinapayagan ka na umabsent, parang susunod-sunodin mo na like parang madalas mo nang gagawin. Hindi ka kakaltasan. Malulugi naman yung business. Palubog yung mangyayari. Mawala ka ng trabaho. Dadamay pa yung company. Ang hirap talaga yung tanong. Baguhin natin siguro. Medyo i-revise natin. Magbigay tayo ng mga rules na kaaya-aya ba sa isang company siguro. Pwede. Kaaya-aya. Rules na kaaya-aya. Kung kunyari, magbibigay ka ng rule.
Ngayon, anuhin namin, i-rate namin kung kaaya-aya ba sa amin. Kaaya-aya ba? Okay, Oo. sige ito. Mahirap eh. No? Mahirap din talaga. Proper haircut pare, tingin mo. Sa akin, okay lang. Okay lang siya. Sa, Maganda siya. pagiging professional din. Professionalism. Professionalism. No? Mahirap din talaga mag-isip ng ganyan eh. Damit. Dress code? Mm. Para sa akin, depende sa company. Sa akin, oo. Siguro if corporate, syempre kailangan mo, syempre sabi nga corporate attire. Sa akin, oo din. Kasi professionalism din. Oo, pare. Kasi kung magdadamit, magsasando ka, hindi naman na siguro. Oo nga, pare. Office naka-shorts ko lang Naka-jersey ka, akala mo maglalaro sa gym. Parang sa Basketball. babae. Pumasok ka sa sa simbahan niya, 'di ba? May dress code din. Tsaka ano kasi yan guys, parang first impression nga yan, tawag dyan. Mm-mm. May ano kami dati sa trabaho dyan eh. Parang mayroon kaming thought dyan. Parang sa Tagalog siya is unang tingin sa'yo, yun agad yung Yung pagkakakilanlan mo na habang parang ganun agad yung tingin sa'yo. buhay na Hindi naman to be bias pero nalimutan ko kasi yung thought guys do sa ano na yun eh, sa dati kong trabaho. Pero ganun yun talaga. Siyempre dapat kailangan, hindi naman not all the time pero okay din talaga yung dapat ano natin, yung kumbaga sa makikita sa atin is presentable talaga tayo. Pagka umaharap tayo sa trabaho. No excuses na yan. Saka 'di ba nga kung ano yung kailangan mong 'di ba sa pananamit, kailangan mong mag-invest kung baga kailangan mong respetuhin yung sarili mo para respetuhin ka rin ng ibang tao. Kasi makikita nila ganito pala tong napaka ang tawag dito disiplinado to sa sarili niya. O respetuhin ka ng tao. Ito, masingit ko lang in general to Goods lang ba sa inyo dapat naka-ID pa rin kahit nasa labas ka ng opisina? Para sa akin, oo din. Kasi paano kung may ginawang, kunyari, di man sa ng Panginoon yung kunyari magkaroon ng aksidente, ganun. Oo, tama. Pagkakakilanlan mo. Pagkakakilanlan, tama. Dala mo lang ba? Dala mo lang. Mm. O, Oh, suot. Suot. Siguro, Pagka sa oras ng trabaho. siguro sa akin para sa yung kahit sa labas yung sinasabi mo, siguro merong meters na Oo. Saka yung halimbawa nga is, yung sa oras pa ng trabaho, halimbawa nag-lunch ka, maganda na suot mo pa rin talaga siya. Oo, dapat talaga. suot mo siya. Kasi Pero kung pauwi ka na siguro, pwede mo na siguro kumparin. Oo. Pero lagi dapat siyang nasa sayo. Mm. Yo, just in case nga, yung sinabi mo na nagkaroon ng problema, di ba? Mm. Ano pa bang rules? Ikaw, kuya, anong sa tingin mo? In general. Rules na kaaya-aya ba to? Magbibigay ka ng rule kung papaboran ba namin, ganun. Ha? Kung may sense ba siya na i-implement sa isang... Pwede mag-asawa ng madami. Ha? Pabor. Ay. Rules. Napapaboran. Nakakaalam mong may sense, ganun. Or sa amin, walang sense, ganun. Sariling opinion namin. Bawal magdala ng deadly weapon Ay, sa akin, siguro hindi. sa loob. Hindi, siya, parang... Hindi siya kaya-aya? Hindi kaya-aya. Hindi, bawal magdala. Ay, akala ko pwede magdala. Bawal magdala. Bawal magdala ng mga deadly weapons. Oo naman. Dapat yung magdadala ng alanganin yun sa, siguro... Hanggang locker lang. Hanggang locker. Wag yun Pero lang. hindi pa rin Sa motor. Sa motor, meron ako sa motor. Dala mo yung senyorita mo doon sa motor. Cellphone, pare. Cellphone. Sa loob ng work? Sa loob ng work. Medyo ako dyan 50-50, no? 50-50 ako dyan. Kasi kung gagamitin mo yung cellphone sa tamang way, Pwede. pwede. Pero kasi, di ba nga, abusado nga ang iba. Pilipino. Pilipino nga. Kung kagaya nun nga yung pagtulog, kung tapos naman na yung task mo, pwede ka na mag-chill. Mag-cellphone ka. Pero kung hindi pa, siyempre muna. naman bullshit naman yung Binabayaran ka rin. binabayaran kahiyan mo naman na Ang kwan naman nun, kinaganda naman nun, if ever na magkaroon ng natural disaster is, mas madali ka makikipag-get in touch sa mga pamilya mo. Pero para hindi naman sobrang layo ng phone, di ba? Nasa locker din naman. Halimbawa may locker yung company nyo, di ba?
Maganda rin. Wala iwan sa bahay, ah. O talaga. Hindi ako makatawag. Alam po, ang hirap mo. Ang hirap ng tanong no, tangin ang galing. Ito guys, pinaisip lang ako. Sige. Ano sa akin, time management sa akin. Tingin nyo ba sa isang workplace, dapat lang ba na, tingin nyo ba nasusukat yung sipag at dedication ng isang tao sa trabaho kapag maaga siyang pumapasok o hindi? Sa akin, oo, nasusukat din yun. Kasi, yun yung eager mo na pumasok araw. Parang motivated ka na pumasok araw-araw eh. Para sa akin, oo. Oo din, kasi parang mas gusto mo doon matapos yung trabaho mo ng maga eh. Hmm. Kaya ginagahan mo Dedicate pumasok. ka sa ano din. Oo. Eka nga nila, mas ano yun? Tangin, nakalimutan ko. Yung mas Daig Mag- na maaga. daig ng maaga Maagang, pang masipag. Saka sign of ano yun, professionalism din. Ito bossing, shoutout dyan sa dati kong manager talaga. Sa kanya ko natutunan to. Ang ano kasi sa kanya is, ang pinaka-motto niya, agahan mong pumasok palagi. Kasi, yun kasi yung isang, parang yun kasi yung isang nakikitang first impression ng mga boss sa'yo. Tama. Hindi ko naman inaano na kasi yung hindi ko naman sa sinasabi na ibigay mo yung 100 mo, pero kumbaga sa kasi kapag halimbawa sa isang kumpanya nakikita ng boss na halimbawa si ganito, sobrang sipag ni ganito, sobrang aga niya pumapasok. Kasi 'di ba sinong kumbaga sa parang maganda agad yung makikita sa So, sino ba naman matutuwa lagi kung ako yung boss? Kung late ka lagi pumasok, di ba? 59ers. Pero, syempre, hindi naman maiwasan din. Siguro, pare, masasabi ko lang dyan, kahit hindi naman yung sobrang aga. Basta Oo, on time. basta on time. On time. Yung hindi ka late ba? Oo. Makapag-prepare ka ng mga gagamitin mo sa work. Oo. Kumbaga, Hindi naman yung sobrang aga. Pasok ka doon ng 3 hours before ng shift mo. Hindi man ganun. conforme na lang kung sa trabaho. Ikaw pare ko Banjo, tingin mo ba mas kumbaga sa impression ba yung tingin mo para sa'yo, impression ba sa Pare, mata ng ng nakataas? napakagandang impresyon sa'yo niyan kasi pumasok ka ng maaga, eager ka tapusin yung work mo. On time. Nang mas mabilis. At the same time, kung nasa sa'yo na yun, kung syempre titignan ng boss yun, gusto niya kayang mag-add ng additional work. Mga ganun pare. Magkakaroon sila ng lalaki yung yung time mo para magdagdag pa or mag-aral pa ng ng bago. More on positive. Oo, more on positive talaga pag maaga. Saka, sa akin, hindi ko kunyari, ako, pumapasok ako na maaga. Hindi ko tinitignan na na impression sa boss. Para sa akin dati, nung pumapasok ako ng maaga, para ako, mas matutunan ko yung gagawin doon. Oh, pare, tayo Kasi, 3 hours oo. before shift. Ayoko Bossing. kasing Naranasan namin sumabak doon sa mismong kunyari, sumabak ka sa gera nang wala ka pang kaalam-alamay. Parang ina-advance mo. Oo. Mag-a-advance learning. Oo. Mas maganda yun self-study kung tawagin. Kahit Nagbabasa na wala pa yung pinaka-superior nyo, nandun ka na. Nag-start ka na. At least kahit paano, paunti-unti, ahid ka na. Saka dati kasi nararanasan ko kapag late, hindi late medyo late lang pumasok. Nagkakaroon ako ng mga aberya-aberya ganun. Ayoko din minsan kasi gumagayak pag Mga nagmamadali unforeseen circumstances, pare, bigla-bigla mga emergency situation. Naplatan. Oo, yun, isa pa yun. Oh, naumulan, di ba? Traffic. Yun yung mga kaya kailangan maaga rin talaga. Basta iwasan mo lang yung Filipino time. Oo. Yun lang. Filipino time, pinakapangit na ugali ng Pinoy. Sobrang pangit yan. Pero sa atin, wala namang ganun eh. Wala naman. Minsan nangyayari sa akin yun. Kasi sa responsible din. Hindi, minsan sa work. Responsibilidad din. Sa work, wala. Sa work, Wala naman. Pero pag yung mga responsibility, given na yun. Pero yung sa work, wala naman. Sa work, wala. Kasi trabaho yun eh. Kailangan mo yun. Dapat. Kailangan mo yun. Yun ang bread and butter natin sa buhay. Oo, then yung work na yun. Kailangan nating, ang tag dito. Nandun na rin yung pagpapahalaga eh. Kaya papasok ka ng maaga. Hindi lang basta impression. Pinapahalagan mo yung trabaho mo. Kaya ganun. Saka kailangan mo din eh. Talaga. Oo. Yun nga, bread and butter mo din. Ang lupit na nagtanong nito ah. Malupit. Paghahandaan mo yan.
Teka, mag-isip pa tayo. Parang meron eh. Parang Parang meron eh sa kailangan dukutin natin eh. Ikaw, JB, baka may i-add ka Oo pa nga. sa mga tanong mo. Nakikita ko mayroong mga gusto kong itanong pa. Yan sa nagbigay ng tanong. Kaya ko pa pinag-iisipan yan eh. Ah, Sa bahay ko pa nga pinag-iisipan yan. Wala akong mga anong masasabi nyo sa office rules nyo na walang sense pero kailangan sundin? Bawal magdala ng drugs. Yan talaga, literal na bawal. Hindi, joke lang. Joke. Ano, bumatak doon sa loob. Naglatag ng foil. Kita mo, pulang-pula yung mata yan. Boss, kailangan ako mag-recharge. Ilang yung rules din. Sabi nun, zero ko, bossing, kailangan ko mag-charge. Pa-break nga po, nalobat na. Follow up lang eh. Ano nga ba? Puta ina, medyo dead air tayo din ah. Ang galing naman. Ang galing na nagtanong, siguro wala ka rin maisip Oo. ano. Sabi mo pa ng problema mo. Binigyan mo kami ng problema tonight. Oo, pero yun, meron naman yung bawal, yung sa pagtulog. Oo. Sa pagtulog siguro. Ha? Tito Banjo. Pare, baka pwede kaya dyan yung Enjoy. bawal magdala ng pagkain. Ay! Oo nga, no? Pwede kaya dyan yung bawal kasi isipin mo, Pero may sagot ako dyan. Ako din, meron. puspos ka sa pagtatrabaho mo, Gutom ka. kailangan mo sumubo. Depende rin sa trabaho. Diyo. Kasi para sa akin Depende rin. ako, ano opinion ko. Kasi siguro, kaya tayo binibigyan ng break time. Ganun. Oo, tama. Saka, yung depende sa ang tawag dito sa equipment dun sa office. Oo. For example na lang yan, kapag nagdala ka ng pagkain, nilanggam yun, kasi nasira yung equipment, hindi naman sa atin yun, sa company pa rin yun. Kaya, in-implement din nila yung rules na yun. Tama. May point. Pero alam nyo ba dati, nung kami pa lang, pwedeng kumain sa prod? Oo. Alam mo, hindi ko rin masisi talaga yung nag-implement ng rules na bawal ng kumain sa loob. Alam mo kung bakit, pare? Ang daming dugyot. Ayun. Isa pa yun. Kumakain doon, iniiwan yung pinagsuputan ng cornic na puro mantika. Hindi din nalilinis yung dumi nila. Andun lang, kakain sila ng cup noodles, no? Yung cup noodle, pinaglagyan ng cup noodles sa linggo na nando sa likod ng computer, di pa Ayun, isa pa. tinatapon. Siguro, syempre, ayun nga, Pinoy, typical Pinoy, abusado. Kanyari, kumain ka ng cornic. Yung sisiksik mo kung Oo, tapos yung keyboard, puro mantika. Oo, yun. Ayun, ayaw ko pa naman yung pinupunasan ko. Oo, din eh. Kahit Yung nito dulas ng keyboard. merong mga keyboard dun sa station natin na Oo, ang ginagawa. Ano bang kinain nito? Kinakain. Alcoholan ko pa. Ang dulas eh, tayo na. Hinayupak na yan. Yun nga, yung yun sa pagkain niya. Kasalanan din naman natin, siguro kung ba't siya Pero alam mo, sa trabaho ko dati, pwede eh. Siguro kasi noon hindi kami abusado. Responsible. Puta, nga kami, Tim Hortons pa kami doon, pare. Oh? Oo, sa loob. Binibili ng boss namin. Hindi siya bawal. Kasi nga, yun nga, medyo doon sa company namin yun is, medyo disiplinado kami. After namin kumain, tinatapon namin. Inilinis namin yung kinainan namin. Which is dapat ina-apply nyo sa bahay nyo nga eh. Ginagawa nyo yun eh. Lalo pa dun sa public naman o kaya dun sa workplace nyo, gawin nyo din. Kaya siguro humigpit ng ganun. Oo din. Hindi mo rin talaga masisisi kung ba't nila pinatupad yun. Tsaka din talaga eh, dyan pumapasok talaga yung sinasabi nila na responsibilities, guys. Hindi sila responsible. responsible. Oo, bossing. Kahit saan nakahigo lang clean as you go. Yan, diba? dahil nabanggit ni Barry Cabanjo yan talaga. Isa yan sa mga nagustuhan namin. Nung nagtatrabaho kami sa fast food, talagang disiplinado kami. After namin kumain, talaga, bawal kang maiwanan na mga pinagkainan doon. Oo pag nahuli ka ng manager, pre, patay ka. Hindi nila alam na kumain tayo ng manok eh. Ay, joke lang. Linis yun. Walang mantika sa labi. Walang bakas na may iwan doon. Walang bakas na may iwan doon kahit buto eh. Pare yung punas ng labi nun, simula dito pag ganun. Simula si ko yung pare pag Di ba nakaputi kayo nun sa Jollibee? Hindi, pula. Para siyang medyo brown, ganun. Parang medyo maroon na yun eh. Yung apron. Yung dual, color, di ba? Two-tone. Pula. Brown? Pula tsaka yan, medyo brown siya na uniform namin dati dun sa kumpanya na yan. Pero sa Jollibee talaga, bossing, clean as you go. Hindi pwedeng magkaroon ng butil dyan ng kahit na maliit doon sa pinagkainan mo.
Ganun kahigpit sa mga employee. Di ba pare? Titignan kasi nila yon sino yung huling nag-break. Talagang call out ka nun sa ano. Tama yun talaga. Kasi ano yun eh, food industry yun. Oo. Cleanliness is ano eh. Tsaka ano talaga doon, kumbaga sa ano doon ka talaga matututo ng naging disiplinado talaga. Oo. Hindi lang pagdating sa paglilinis, sa pagpe-prepare ng pagkain, tsaka sa maraming aspect din talaga eh. Tsaka pag-communicate sa customer, nandun na yan lahat talaga. Kaya talagang masarap din mag-work sa fast food. Mahirap lang talaga. Mahirap, nakakapagod. Mahirap lang talaga guys. Yung sa sahod na rin siguro. Di ba pare, hindi naman ganun kataas. Pero ito pre, mabalik tayo dyan. Halimbawa naman yung customer naman nag-iwan ng pinagkainan niya. Ano nararamdaman niyo nun? Yung hindi man lang niligpit, yung sabog-sabog, yung may mga mumumu, ganun. Given na customer sila, ano yung pakiramdam niya nun? Ako pre, bilang customer, naging customer din ako Kung ako yun, ang unang pasok sa isip ko nun, dugyot. Kasi pinagkainan mo naman. Sabi natin trabaho namin maglinis. Pero hindi naman maglinis ng sobrang dumi. Din. 'Di ba? Kasi ako kumakain din ako sa fast food. Hindi lang dahil sa nagtrabaho ako sa fast food Kasi kung ano yung gawain mo sa bahay niyo, yun yung pinapakita mo dun sa lugar na yun. Yun kasi yung nagre-reflect talaga Oo, sa'yo. yun nagre-reflect. Kahit nabayad, no? Ibig sabihin tangina ganito ka kumain dito at tangina dugyot to sa kanila. Yun ang bossing. yun ang kwan ko doon pre. Kahit sabihin yung trabaho mo yun, pero dugyot yun sa kanila kasi yung pinagkainan sabog-sabog na ganyan. Kasi meron din yung yung iba na talagang parang below the belt na yung ibang ginagawa nila, like Parang pare, wala nang compassion para sa kasi sa mga empleyado. sabihin na natin na trabaho Inisin niyo yung inainan niyo, puto. trabaho ng isang ng isang service crew yan. Trabaho ng isang service crew, pero ikaw as sa'yo, halimbawa as isang anak ka sa bahay, 'di ba? Dapat alam mo din yung yung kung paano magligpit ng Pare, manners. Table manners. Hindi porke customers always right. Hindi mo sasabing laging tama yung ginagawa, may pagkakamali ka rin talagang nang gagawa kay customer ka. Pare? Isa sa mga naisip ko diyan, pare ko ganito ang isa sa mga naisip ko diyan Parang siya, para sa akin dating hindi siya masyadong naturuan sa bahay nila. True, kasi lahat ng bagay pare, kung ano yung gagawin mo sa labas, yun yung ginagawa mo sa bahay nyo. Kasi doon mo naman unang matututunan. Doon mo naman bossing. unang matututunan yun Sa simpleng pagliligpit ng pinagkainan, 'di ba? Parang na yun Parang basic na yun sa atin mga Pilipino na dapat alam mo yung ganyan. Parang dapat hindi na dapat tinuturo yung mga ganun. Parang kumbaga sa manners. parang self-awareness na lang din ba? Ito lang na pagtanto ko pare bullshit yung customers always right, no? Oo, bullshit. Bullshit no? Putang ina. Ang ina nyo mga Not customers. always. Hindi lahat pagkakataon. Tangina, priman nga ako dati, sinuli yung manok, buto na lang, bloody daw. Gusto ko isungal-ngal yung buto sa bunganga Pero rights pa rin kasi nila yun. rights naman nila yun. Baka yung blood na yun galing na sa tinga niya. Yung Sa ngipin. sa gilagid niya. Sarap Ito sa atin lang Hindi, wag na lang. sa inyo pala to. Hindi pala to Hindi, pero payo lang. Hindi porket laging customers is always right. Tama na kayo. Tangina, lagi nyo tatandaan. Crew pa din ang gumagawa ng pagkain nyo. Madalas mali. This is the warning, bitch. Wag sa food industry. Wag sa food industry. Mga kupal dyan. Di ba? Marami yan ang tatandaan nyo. Kung kupal kayo, mas kukupaling kayo. Oo. Gagawin mo na lahat ng pwede mong gaguhin, pero yung nagpe-prepare ng pagkain mo, wag mong gagaguhin. No, yung sinasabi ko sa inyo, pare. Na, my friend. Tangina, makakakain ka ng niyan. Bulbul. May dura. Yun. Hindi ko naman sinabing may ganun sa amin dati Kaya irespeto mo rin. Pare, napanood ko kasi yun. Kay Ryan Reynolds, pre. Kadiwara ng isang customer. Alam mo yung pala yung pelikula na yun? Okay. We got the first bitch of the day. Kang ganun pare, nilapag yung stick. Dinuraan, sinampal sa bayag. Binalibag sa lababo. Pare. Isipin mo kung sa'yo, nangyari talaga sa ibang bansa yun. Kahit sa Pilipinas no? May mga tropa sa akin nagkawento niyan. Tangina. Gagawa. Diba? Mahirap magmataas. Kahit sabi mong tama ka dahil customer ka.
nasa food industry, nasa fast food ka, nasa restaurant ka, pagkain ang usapan. Hindi yan kagaya ng damit na pwede mong balagbagin. Yan sinusubo mo yan kinakain mo yan eh. Diba? Dadigest ng katawan. Tangina, lalagyan ng foreign objects yung pagkain mo, hindi mo alam. Diba pare? Libag, ganun. Tangina, dura. Sipon, kulangot, bulbul, tutuli. Hindi mo alam kung anong pwede nila ilagay, di ba? O sinampal sa dagang patay. Kaya respect. Oo, respect. Walang nalaglag na pala yun sa lapag. Oh, tangina pinagpasapasan hanggang sa nahulog sa sahig saka nilagay sa plato mo. Oh, 'di ba? Tontuwa ka pang kainin kasi mainit. 'Di ba? May mga ganun pare. Kaya payo lang. Wag kayong mananarantado pagdating sa pagkain. Kung sa pagkain sa restaurant ka kumakain or fast food. Makita mo yung fried chicken mo, bimpo. Alam mo yan? Oo, man. Yung dati. Sumikat yun, kulay green ang puta na pagkagat niya Kulay Siguro green. nalaglag yun na habang nagpiprito. Ano yun, sadya yun? Sadya Ay, yun. sadya yun. Oo, sadya. Siniraan no? Matarantado yung order. Ano yun yung sa nangyari na yun, sinadya na yun. Kasi ako sa Jollibee, na-try ko din lahat halos Nag-priman din ako kasi posible hindi mo makikita yun Oh, pare, Isang pipigain mo yung manok isang malaking kagaguhan yun na hindi makita na makalagpas. Ito sana mag-comment siya makarating sa kanya ano kayong lasa ng towel? Tayo na jolly towel. Wala nga. Anong lasa? Kasi kadalasan pare yung towel na green. Tangin na kahit ako. Pamunas na lansa ng manok yun Siguro mabibisit Diba? din ako no. Kunyari, 'di ba? Minsan di ba, fast food 15 minutes lang yung chicken. Oo. Di antay mo rin ngayon. Pagkagat mo, jolly towel. Tangina Diba, kunat ganyan nakahaba pre kulay green pa. Yung mga kumadkad pa. Ganito, tayo na. Oo. Kaya wag kayong magloko-loko talaga na payo lang. Saka wag ka na magmataas pag sa Jollibee ka lang kumakain o kaya sa McDo. Utang na naman. Yung parang kung sino doon Kala mo, utos-utos ka pa Oo, doon. utos sige. Di bali sana ako sa aristocrat ka kumain o kaya sa Wolfgang Sa Wolfgang. Wolfgang ba yan? Sa Oo. Steakhouse. Yeah. Pag sa fast food ka lang, simple ka lang doon. Dahil na magkano lang bibili mo? 100 pesos. Yeah. Ayun, tandaan niyo yung pinapayo yung namin. nagbigay ng topic na to, tangina, di kami makaisip ng maayos. Antay mo next week yung next episode namin Yeah. Wag isave mo to bossing. Babalikan ko yan. Pag-iisipan daw ni Kabanjo yan. Oo, pag-isipan ko yan. At wala Medyo Halong kating. dead air talaga sa tanong Oo, malupit. Pero pare ang lupit. Malupit. Ngayon tayo hirapan ng ganyan. Oo. Dami tanong sa atin. Challenge talaga. Challenge talaga. Anong pangalan niya? Sir, si Sir Ronnie, teacher ko dati. Sir Ronnie, shoutout sa'yo. Ninong ko yun, ninong. Ay, sige po. Next episode, Maghahandaan namin yan. paghahanda namin yan. Kunwari pa rin, nabura mo. Joke lang. Hindi. So, Yun na. wrap up na. So guys, lagi niyong tatandaan, kung nakaabot kayo sa video na to, huwag nyo naman kalimutan pindutin notification bell dyan, comment, Subscribe naman kayo. share, like, para tuloy-tuloy yan saya, no? So, ngayon, mga napulot nyo dito sa amin, sana natuwa kayo, no? Lalo na dyan, sa mga kumakalat na bomb thread dyan, bata, hindi tama yan. Tapos dito sa human rights ng Pilipinas, sana maayos na yan, no? Tapos dito sa tanong na hindi namin nalutas, sana next week meron ng sagot, no? So, once again, this is Tito Banjo. This is Yo. After Shift Talks. Yeah, this is Alan Guzman, aka Mr. Malumanay. Shoutout sa Peace of Mind, shoutout sa GRA, shoutout sa Temple Street, shoutout sa mga ka 9 to 5 namin. Mag-subscribe kayo sa Aftership Podcast para matawa kami. Yo, this is Kuya Mo Bin. Follow nyo yung page namin, subscribe kayo. Yeah, patuloy kayo manood. Kuya JB nga pala, thank you sa pag sa akin dito ng ating mga tropa. Maraming salamat. Sa susunod ulit guys. Follow lang at saka manood kayo palagi. Yes. At Thank you, mag-iiwan ng kasabihan na pag ang tao galit sa'yo, galitin mo lalo. Peace!